Si Esil ay napagtanto na si Suho ang young monarch, na ipinagtaka naman ni Suho dahil hindi niya kilala ang babae. Iniisip din ng ating bida kung bakit siya tinawag ni Esil na young monarch. Muling sinabi ni Esil na hindi niya agad nakilala si Suho dahil nagbago na daw ang itsura nito. Habang nawawala ng malay, sinabi ni Esil na magkamukha daw talaga sila ng kanyang tatay na si Jinwoo. Nagtaka ang grupo nang bumagsak si Esil. Sinabi din ni Suho na mukhang kilala ni Beru si Esil, kaya tinanong niya kung magiging ayos lang daw ba ito. Sinabi naman ni Beru na napagod lang daw si Esil, kaya nahimatay, kaya naman wala daw silang dapat ikabahala sa kalagayan nito. Ilang sandali pa, nailigtas na ni Suho ang mga hunter, habang si Beru naman ay nagsimulang pagalingin ito gamit ang kanyang kakayahan na mag-heal. Dahil nailigtas ang mga survivor, natanggap ni Suho ang kanyang reward mula rito. Ang ating bida ay masaya dahil nagawa niyang mailigtas ang 7 survivor. Dahil tapos na ang misyon, nakakuha si Suho ng +3 sa kanyang ability points at 700 na gold. Nagtaka si Suho sa natanggap niyang gold mula sa system. Binuksan niya agad ang kanyang system at iniisip na tama ang kanyang hinala. Nalaman din niya na marami pala siyang pwedeng bilhin sa shop ng system. Dahil sa reward na binigay ng system, naalala ng ating bida ang kanyang kabataan, kung saan matapos niyang tapusin ang mga utos sa kanya, ay binibigyan siya ng reward na pera. Si Suho ay napangiti at sinabing masaya siya dahil sa pinamanang system mula sa kanyang tatay. Ilang sandali pa, si Esil ay hindi pa rin nagkaroon ng malay. Naglabas ng potion si Suho para kay Esil at sinabi niyang ipapainom niya ito. Pagkatapos niya itong ipainom, napansin niyang gumagaling na si Esil. Dahil sa paggastos ng gold ni Suho para pagalingin si Esil, sinabi ni Beru na talagang napakabuti daw ng puso ng kanyang young monarch. Nagdesisyon si Suho na dahil si Esil ay nasa Shadow Donggyeon, inutusan na rin niya si Brooke na ayusin ang mga bangkay ng kanilang mga tinalo. Si Brooke at ang iba pa ay pumasok na sa Shadow Donggyeon. Tinanong naman ni Beru kung bakit hindi pa pumapasok si Suho sa Shadow Donggyeon, kaya sinabi ni Suho na may gagawin pa siya bago pumasok. Pinagmamasdan ng ating bida ang mga Mistborn at sinabi niyang mukhang nahihirapan na ang mga ito dahil sa apoy na dumadaloy sa kanilang katawan. Dahil sa awa ni Suho sa mga Mistborn, naghanda siya ng kanyang skill na Storm Slash upang tapusin ang kanilang paghihirap. Isang hunter ang dumating sa eksena. Ang agent na nagsagawa ng pagsusuri sa lugar ay nag-report at napansin ang mga halimaw na namatay sa loob. Ang mga hunter na namatay ay mukhang hindi pinatay ng mga halimaw sa loob. May natagpuan din silang malaking kwarto na may mga hiwa sa pader nito. Sinabi ng isang hunter na may iba pang nilalang sa lugar bukod sa mga halimaw na tinalo nila. Tinanong ng hunter si Dugyeon kung sino daw ang hunter na nasa listahan na nagngangalang Sung Suho. Sinabi ni Dugyeon na junior daw niya ito at tumalon sa kanya sa loob ng Donggyeon. Mula sa background, tinanong ng hunter kung nasaan na si Suho kaya sinabi ni Dugyeon na tumakbo na ito palabas matapos nilang makalabas dahil sa sobrang takot nito. Ayon kay Dugyeon, ang mga katulad nilang rank hunter ay madaling matakot sa maliliit na bagay sa loob ng Donggyeon. Mukhang seryoso ang hunter, ngunit bigla niyang sinabi na magaling ang ginawa ni Dugyeon dahil tama niyang sinunod ang mga patakaran sa manual ng mga hunter. Habang inuutusan ng hunter ang kanyang mga kasamahan na mag-imbestiga ng mabuti, si Dugyeon naman ay nakahinga ng maluwag matapos ang panghihinala ng hunter. Iniisip ni Dugyeon na malamang si Suho ang nagligtas sa mga hunter na nakaligtas. Naisip din ni Dugyeon kung bakit itinatago ni Suho ang kanyang tunay na ranggo. Hindi naman siguro masamang tao si Suho, kaya maghihintay na lang siya na kusa itong sabihin sa kanya. Ang eksena ay lumipat sa loob ng Shadow Donggyeon. Si Esil ay hindi makapaniwala sa kwento ni Beru na si Jinwoo daw ay nasa outer space at nilalabanan ang mga alagad ng outer gods. Sinabi ni Beru na pinadala siya ni Jinwoo sa Earth upang buksan ang seal ni Suho, ngunit bago pa siya makabalik, nagawa na daw ni Suho na buksan mag-isa ang kanyang seal. Tinanong ni Suho si Esil kung nagkita na ba sila noon. Sinabi ni Esil na nagkita na sila sa loob ng tutorial ni Suho. Iniisip naman ni Suho na hindi niya matandaan si Esil dahil medyo malabo pa ang kanyang mga alaala sa loob ng tutorial noon. Pilit inaalala ni Suho si Esil, kaya bigla na lang pumasok sa kanyang isipan ang isang bagay tungkol kay Esil. Sinabi ni Suho na si Esil pala ang demon na agad na sumuko sa kanya matapos nilang magkita noon. Si Beru naman ay nagalit dahil sa kaduwagan ni Esil at sinabi niyang ang trabaho nito ay subukan ang kakayahan ni Suho noon. Tinanong ni Beru kung bakit biglang humina ng sobra si Esil at kung ano na ang nangyari sa Demon Realm. Ikinwento ni Esil ang tungkol sa pagkatalo ni Jinwoo sa Demon King
at sa iba pang mga nobel sa Demon Castle. Dahil sa ginawa ni Jinwoo, ang Leder household na kinabibilangan niya ay naging number 1 sa Demon Realm. Inaasahan nila ang pagtawag ni Jinwoo, ngunit makalipas ang ilang dekada, hindi ito tumawag. Nagkaroon sila ng mapayapang pamumuhay, ngunit nagsimula ang problema 6 na buwan na ang nakalipas. Sinabi ni Esil na nagsimulang kumalat ang isang pampalakas sa mga demon na tinatawag na Stardust. Nagulat si Suho nang marinig ito, at iniisip niya na ito ang narinig niyang pinag-uusapan noon ng kanilang mga kalaban. Ayon kay Esil, walang gaanong epekto ang Stardust sa malalakas na demon, ngunit sa mga mahihinang demon, tiyak na lalakas sila ng sobra. Dahil sa tagal ng panahon na hindi pumupunta si Jinwoo sa Demon Realm, nagsimulang magrebelde ang mga residente ng Demon Realm laban sa Leder household dahil sa kawalan ng Shadow Monarch na si Jinwoo. Ang rebelyon ng mga demon laban sa kanila ay nauwi sa digmaan dahil ipinagtanggol ng Leder household ang Demon Castle na ipinagkatiwala ni Jinwoo sa kanila. Ikinuwento ni Esil na natalo ang kanilang grupo matapos ang 6 na buwan dahil sa lakas ng kanilang mga kalaban. Nagsimula umanong inumin ng kanilang mga kalaban ang kanilang dugo dahil sila ay pure blood demon. Sa pamamagitan nito mas lumalakas pa daw ang kanilang mga kalaban. Dahil dito, namatay ang kanyang ama at iba pang kasamahan sa nangyaring labanan. Humina din daw si Esil ng sobra dahil halos naubos na daw ang kanyang dugo. Si Esil ay pinanghihinaan at nadidismaya sa kanyang sarili dahil siya na lamang daw ang nakasurvive. Hindi na rin niya kayang harapin si Jinwoo dahil sa kanyang kapabayaan na maagaw mula sa kanila ang Demon Realm. Habang umiiyak si Esil dahil sa mga nangyari, sinabi ni Suho na magaling daw ang nagawa niya na ikinagulat naman ni Esil. Sinabi ni Suho na palagi niyang iniisip kung ano ang dapat niyang gawin kung ang tatay niya ang nasa kanyang kalagayan. Kaya naman sinabi ni Suho na sigurado daw siyang hindi madidismaya ang kanyang tatay kay Esil. Nagpasalamat din si Suho sa patuloy na pakikipaglaban ni Esil hanggang sa huli para sa kanyang ama. Sinabi din ng ating bida na tutulungan niya si Esil na mabuo muli ang Leder household sa Demon Realm. Dahil sa mga sinabi ni Suho, naalala ni Esil ang pangako ni Jinwoo na tutulungan niya ang Ladis household at magiging number 1 din daw siya sa Demon Realm. Habang malungkot, bigla siyang natuwa at naiyak dahil sa mga sinabi ni Suho. Si Suho ay nagulat nang makita ang lumitaw sa kanyang system dahil sa matinding pasasalamat ni Esil sa kanya. Biglang lumabas sa kanyang system na kung gusto niya daw bang maging teammate si Esil. Habang natutuwa at naiiyak, sinabi naman ni Esil na Leder daw ang pangalan ng kanyang household. Matapos malaman na si Esil ang second descendant ng monarch, nagulat naman si Suho. Nagtaka naman si Esil kung bakit siya tinititigan ng ating bida. Iniisip ni Suho na malamang nangyari ito dahil si Esil na lang daw ang pinakahuling pure blood na demon noble. Si Suho ay tinanggap na maging teammate si Esil, kaya naman ang descendant of White Flames na si Esil ay naging teammate niya na. Nagkaroon na din sila ng bond skill ni Esil na tinatawag na Demon Blast. Bigla namang nagulat si Esil nang biglang makita ang mga lumulutang na screen. Dahil hindi nakakausap ni Suho si Gray, ngayon pa lang daw nalaman ng ating bida na nakikita daw pala ng kanyang mga nagiging teammates ang kanyang screen. Tinanong naman ni Beru kung tama nga daw ba ang kanyang hinala, na sinang-ayunan naman ni Suho. Mula sa background sinabi ng ating bida na naging teammate niya na si Esil na siyang descendant ng White Flames. Napaisip naman si Esil kung anong pinagsasabi ni Suho. Ilang sandali pa ang grupo ay lumabas. Ang ating bida ay handa nang gamitin ang bond skill nila ni Esil, kaya naman tinanong niya si Esil kung handa na daw ba siya. Habang natataranta si Esil, sinabi niya naman na handa na siya. Ang skill na Demon Blast ay ginagamit na. Ilang sandali pa, si Esil ay nababalutan ng puting apoy, at inipon ang enerhiya sa maliit na enerhiyang bola. Ang enerhiya ay nilipat niya kay Suho. Habang nagtataka kung ito na nga daw ba ang bond skill nila ni Esil. Bigla namang natumba si Esil. Humingi ng tawad si Esil dahil sa kanyang pagbagsak matapos gamitin ng isang beses ang skill. Ngunit sinabi naman ni Suho na huwag na itong mag-alala at magpahinga na lang daw muna ito. Dahil nailipat ang halos lahat ng enerhiya ni Esil kay Suho, iniisip niya naman kung gaano daw kaya kalakas ang ataking magagawa niya gamit ito. Dahil halos lahat ng enerhiya ni Esil ay naipasa kay Suho, iniisip niyang malakas ang magagawa nitong pinsala. Si Suho ay sumuntok na sa pader, ngunit gumawa lamang ito ng maliit na lamat sa pader. Kaya naman ang dalawa ay wala na lang nasabi at natulala. Si Beru ay napansin na parang mas malakas pa ang normal na suntok niya,
Kaya naman sinabi na lang ni Suho na mas maganda daw ang bond skill nila ni Gray. Habang iniisip ni Esil kung bakit napakahina ng nagawang atake ni Suho, si Gray naman ay dinilaan si Esil dahil sa mas malakas ang bond skill niya. Napansin ni Suho na dahil siguro ito sa 0% charge bago siya sumuntok, hindi niya din daw alam kung paano ito i-charge kaya naman hindi nito nagawang mapalakas ang pag-atake. Si Beru ay humingi ng request sa Young Monarch kung pwede niya nga daw bang kainin ang mga bangkay ng mga halimaw na dinala nila kanina. Si Suho naman ay sinabi na gagawin niyang shadow niya ang mga ito kaya naman hindi siya pumayag. Naalala naman ni Beru na hindi pa siya nakakapag-extract ng demons noon kaya naman subukan na daw ni Suho ngayon. Si Suho ay binanggit na ang salitang arise. Ngunit ang system ay sinabi na corrupted ang mana, kaya naman hindi niya pwedeng i-extract ang bangkay. Sinabi naman ni Beru na kahit na si Jinwoo ay hindi nagawang ma-extract ang mga demons dahil sa corrupted ang mana nito. Sinabi ni Suho na kainin na lang daw ito ni Beru dahil hindi niya na ito magagamit. Dahil sa narinig ni Esil na corrupted silang mga demons o hindi sila malinis, naiyak naman siya dahil dito. Si Suho ay binigyan ng potion si Esil upang bumalik ang lakas nito. Nagpasalamat si Esil sa ating bida, ngunit sinabi niya namang pakiramdam niyang nagiging pabigat lang siya kay Suho. Dahil wala nang mauuwian na tirahan si Esil, sinabi ni Suho na dito nasa Shadow Donjon sa city area na siya tumira. Nagulat naman si Esil at sinabing napakadami na nang naitulong ni Suho sa kanya. Ang isang parte ng Shadow Donjon ay nalipat na para maging teritoryo ni Esil. Sinabi din ng ating bida na magka-teammate sila, kaya naman huwag na daw alalahanin ni Esil ang mga ginagawa niya para sa kanya. Dahil sa nagulat si Beru, agad naman napansin ito nila Suho. Sinabi ni Beru na may nakita siya sa mga alaala sa kanyang mga kinain. Sinabi ni Beru na nakakita siya ng clue para mahanap ang apostol ng mga itarim na ikinagulat naman ni Suho. Si Beru ay sasabihin na daw ang mga tungkol sa kanyang mga nakita. Sinabi ni Beru na ang Stardust ay nagkalat na sa buong Earth, habang ang mga halimaw na Mistborn naman daw ay orihinal daw na nanggaling sa outer space. Agad namang nagulat ang dalawa nang malaman ang mga detalye na sinabi ni Beru. Sinabi din ni Beru na ang mga demon na kinain niya ay may koneksyon kay Brockie at sa Hyenas Guild. Ang Hyenas Guild ay ang nagsusupply ng mga tao para magamit ito ng 3 halimaw para gawin itong mga Mistborn at para makakuha ng material na bagay na maaaring gamitin sa paggawa ng Stardust. Sinabi din ni Beru na nalaman niyang may iba pang lugar na paggawaan ng Stardust at tinatawag nila itong Stardust Factory. Sa napag-alaman ni Beru, ang mga Hyenas Guild daw ang nangkikidnap ng mga tao, habang ang Grim Reaper Guild naman ay siyang nagde-deliver ng mga nakidnap na tao sa mga factories. At ang mga factories naman na ito ay ang siyang gumagawa ng mga Stardust. Sigurado din daw si Beru na ang itarim daw ang nasa likod ng lahat ng ito. Habang iniisip na kung konektado nga daw ba ito sa mga itarim. Sinabi naman ni Beru na isang tao daw ang gumawa ng ganitong system na ikinagulat naman ng ating bida. Sinabi ni Beru na nalaman niyang tumutulong ang taong ito sa mga apostol ng mga tarim, nandito din daw sa Earth ang taong ito. Ang taong tinutukoy ni Beru ay ang Vice Captain ng Grim Reaper Guild na si Lee Min-sung. Kung masiimbestigahan pa daw nila ito, malamang may malaman daw sila sa apostol ng mga itarim. Nalipat ang eksena sa labas ng gusali, kung saan napakaraming reporter ang nag-aabang. Ilang sandali pa palabas na ang taong kanilang hinihintay, at ito ay walang iba kundi si Lee Min-sung. Tinanong ng mga reporter ang kalagayan ng investigasyon. Kaya naman sinabi ni Lee Min-sung na nakita na siyang inosente, gaya daw ng kanyang inaasahan. Tinanong ng reporter ang kidnapping na ginagawa ng Hyenas Guild, dahil sponsor ang Grim Reaper Guild ng Hyenas. Tinanong ng reporter kung wala daw ba talagang alam si Lee Min-sung. Marami din daw ang nawawalang tao sa teritoryo na hawak ng Grim Reaper Guild, kaya naman ano daw ang masasabi ni Lee Min-sung sa mga tanong. Sinabi naman ni Lee Min-sung na ginagawa daw lagi nila ang kanilang makakaya para sa ikabubuti ng lahat. Ang tungkol sa pag-sponsor naman sa Hyenas Guild ay dahil sa consistency daw nila na makapagpalakas ng mga D-rank hunters upang mas makatulong sa hinaharap. Mabuti daw ang intensyon nila sa pagtulong sa Hyenas Guild, ngunit wala daw silang alam tungkol sa ginagawa nitong mga kidnapping. Naiyak din si Lee Min-sung dahil sa kanyang kapabayaan, marami daw ang namatay na inosente. Habang naglalakad humingi ito ng tawad sa lahat dahil sa kanyang pagkukulang. Ang mga reporter ay nagsimula ng maniwala sa mga sinabi ni Lee Min-sung. Ngunit si Lee Min-sung naman ay ngumiti na parang baliw. Matapos marinig na kumakampi na sa kanila ang mga reporter.
Dahil dating artista si Lee Min-sung, isang maliit na bagay lang daw ang ginawa niyang pag-acting kanina. Iniisip din ni Lee Min-sung na hindi siya makapaniwala na basta na lang siyang pinalis ng Hunters Association kanina. Iniisip niya din na hindi na ito mahalaga, dahil mukhang hindi naman daw nila alam na siya ang dahilan kung bakit kumakalat ang mga Stardust sa buong Earth. Mula sa isang sulok, ang ating bida naman ay pinagmamasdan si Lee Min-sung. Tinanong ni Suho kung may nasasagap daw ba si Beru na enerhiya ng itarim sa kanya, ngunit sinabi naman ni Beru na wala kahit na kaunti. Napagtanto din ng dalawa na si Lee Min-sung ay hindi kontrolado ng mga itarim. Si Suho ay handa na daw labanan at pigilan ito para alamin ang lahat kay Lee Min-sung. Ngunit pinigilan naman siya ni Beru. Alam ni Beru na nakatalo na si Suho ng malalakas na kalaban noon, ngunit ngayong pagkakataon gagawin daw lahat ni Beru ang kanyang makakaya para pigilan si Suho sa binabalak nito. Dahil ang lakas ng mana na nanggagaling kay Lee Min-sung ay hindi pa kayang tapatan ni Suho. Si Lee Min-sung ay napalingon at tumingin sa kinaroroonan nila Suho. Agad namang nakatago ang ating bida, kaya naman nagpatuloy na si Lee Min-sung. Habang nasa loob na ng kotse, nalaman natin na isang A-rank hunter si Lee Min-sung. Ang eksena ay nalipat sa isang magarang lugar, at si Lee Min-sung naman ay masayang kasama ang kanyang babae, habang nakatingin sa kanyang cellphone. Dahil sa mga positibong komento sa kanyang ginawang pag-arte kanina, ang panig ng tao ay nasa kanya na naman. Mula sa kawalan may babaeng pumasok, at nakilala naman nila Lee Min-sung ang isa't isa. Sinabi din nito na sana sinabi ni Lee Min-sung sa kanya kung pupunta siya dito. Ang babae ay lumapit kay Lee Min-sung at pinaalis ang mga ibang babae. Dahil sa masungit na ekspresyon ni Lee Min-sung sa kanya, iniisip naman ng babae na napakapangit ng ugali nito. Dahil lumaking mayaman at sikat na sikat noong kabataan niya, mataas daw ang pride ni Lee Min-sung. Nagkaroon din daw noon ng katapat ang kanyang ma-pride na ugali noong mangyari ang Great Cataclysm. Noong naging A-rank hunter ang katulad ni Min-sung, nagkagulo ang mga tao sa kanya. Ngunit noong maging isang S-rank ang kanyang sariling driver, mas pinag-usapan ito ng lahat ng tao. Kaya naman sa unang pagkakataon na sapawan ng spotlight ang artista na si Lee Min-sung. Ang driver ay sumali lang din daw noon sa Grim Reaper Guild na binuo ng babae na may pangalang Taeju. Sinabi din nito na pag-usapan na nila ang tungkol sa negosyo. Ngunit nagtataka naman si Lee Min-sung kung anong tinutukoy nito. Kaya naman muling sinabi ni Taeju na ang tinutukoy niya ay ang Stardust. Sinabi niya din na gusto niyang bumili ng bultuhan ngayong pagkakataon kung maaari. Sinabi naman ni Lee Min-sung na nasira ang isa sa mga factory nila, kaya naman wala silang sapat na supply ngayon. Sinabi naman ni Taeju na malamang may paraan naman daw si Lee Min-sung para magawa ng paraan ang kanyang request. Sinabi din ni Lee Min-sung na susubukan niyang kausapin ang kanyang business partner, kaya naman mula sa background, natuwa si Taeju sa gagawin ni Lee Min-sung para sa kanya. Iniisip din ni Lee Min-sung kung kailangan niya pa daw ba talagang hanapin ang taong iyon. Dahil ang tinutukoy niya ay medyo matagal na daw hindi nagre-report sa kanya. Nalipat ang eksena sa isang bata, at sa likod naman nito makikita ang mga apostol ng mga itarim. Ang mga goblin ay galit na galit, ngunit madali lang naman sila tinatapos ni Gray. Pati si Esil ay nakikipaglaban din sa mga goblin. Pati ang ating bida ay kumikilos ng mabilis para tapusin ang mga goblin sa paligid. Matapos matalo ang grupo ng goblins, agad namang sinabi ni Suho na muli niyang palalabasin ang panibagong grupo ng mga goblins. Si Beru naman ay iniisip na naging mainipin si Suho matapos nitong marinig ang sinabi ni Beru kanina. Si Beru ay nagsagawa ng plano kanina at ito ay ang makakuha ng impormasyon kay Lee Min-sung tungkol sa mga itarim. Hindi din daw nila maiiwasan ang hindi makipaglaban kapag gusto nilang makakuha ng impormasyon kay Lee Min-sung. Tinanong ni Suho kung anong gagawin nila para makuha nila ang impormasyon kay Lee Min-sung. Sinabi naman ni Beru na kapag hindi ito nagsalita, kakainin niya na lang daw ito para makuha ang mga impormasyon. Pinayagan din daw siya ng monarch na si Jinwo na kumain ng tao hanggat isang masamang tao daw ito. Kailangan daw nilang matalo si Lee Min-sung, ngunit matapos nilang pumunta kanina sa Hunters Association. Nalaman ni Beru gamit ang kanyang abilidad na makita ang lakas ng iba na nasa C-rank pa lang daw si Suho. Si Gray naman ay D-rank, at si Esil naman ay isa din daw C-rank. Gamit ang bond skill kay Gray, nagiging mas malakas pa daw si Suho sa isang B-rank. Pinaliwanag din ni Beru na nasa 10 D-rank ang kailangan para matalo ang isang C-rank. Kaya naman mahina pa daw sila Suho para matalo nila ang Grim Reaper Guild at si Lee Min-sung. Tinanong ni Esil kung anong rank ni Beru, ngunit sinabi naman nitong isa siyang general rank na shadow.
Ngunit si Esil naman ay pabirong sinabi na mukhang napakahina ni Beru ngayon, kaya naman biglang naiinis si Beru kay Esil. Sa isang tabi naman si Suho ay malungkot. Dahil sa dumating na misyon ng system, agad namang natapos ito ng ating bida. Ngunit sa liit na ibinibigay na reward ng system, nakukulangan pa din si Suho dahil sa napapatagal na ang kanyang pagpapalakas. Matapos buksan ang random loot box, nakakuha naman si Suho ng tinatawag na Ash Ring. Gamit ang item na ito, nagkaroon ng plus 5 sa kanyang senses si Suho na ikinatuwa niya naman. Agad naman siyang naging seryoso dahil ang dagdag na lakas na ito ay hindi pa din daw sapat para makatulong sa kanya. Hindi na daw nakakapag-level up si Suho sa pagpatay lang ng mga goblins. Matapos matalo ang mga demons noong nakaraan, plus 3% lang din daw na dagdag dito noon. Gusto daw lumakas ng mabilis ang ating bida, ngunit wala daw siyang maisip na paraan para gawin ito. Ang tanging paraan lang daw na alam niya ay ang pumasok sa mga dungeon at pumatay ng mga halimaw para mapabilis ang kanyang pagpapalakas. Matapos ang paghahanap ng mga masasalihan na strike team, puro excavation at puro collection lang daw ang gusto siyang isali. Sinabi ni Beru na magpa-evaluate ulit si Suho, ngunit ayaw ng ating bida na mapansin ng iba, kaya naman hindi niya daw ito gagawin. Dahil alam na ni Suho na nasa Earth ang mga apostol ng Itarim, hindi daw siya pwedeng mapansin ng mga ito. Dahil kung sakaling mangyari ito malamang gamitin daw siya para gamiting hostage laban sa kanyang tatay. Nahihirapan na daw sila kay Lee Min-sung, kaya naman kung sasali pa ang mga apostol ng Itarim mahihirapan na daw silang manalo. Mula sa background sinabi naman ni Beru na huwag na daw munang mag-alala si Suho sa mga apostol ng Itarim. Kung nagawa daw nitong makarating ng mas mabilis pa kay Beru, malamang mahina pa din daw ang mga ito dahil sa dimensional transfer na ipinagtaka naman ng ating bida. Sinabi ni Beru na hindi daw kaya ng mga may malalakas na mana ang makapasok sa dimensional crack. Kaya naman kinakailangan nilang magpahina upang makapunta dito ng mabilis. Ito din ang dahilan kung bakit hindi nakakapunta agad ang mga army ng Itarim. Ito din ang dahilan kung bakit hindi makauwi si Jinwo kahit na gustuhin niya. Si Suho ay naiintindihan na kung bakit kinailangan pa nila si Broky at ang iba na kumilos para sa kanila. Dahil sa wala pang sapat na lakas ang mga apostol ng Itarim, ngayon na daw ang tamang pagkakataon para magpalakas si Suho. Iniisip ni Beru kung ito na nga daw ba ang oras. Si Jinwo ay sinabi noon kay Beru na hindi nila alam ang kalagayan ng Earth. Kaya naman hahayaan niya na muna si Beru na magdesisyon ayon sa kanyang sariling pananaw kung ano ang dapat kailangan na gawin sa sitwasyon. Si Jinwo ay binigyan ng susi si Beru at sinabing kapag kailangan nila ng tulong pumunta sila sa taong ito dahil makakatulong daw ito sa kanila sa maraming bagay. Habang nakatingin kay Suho, iniisip naman ni Beru na mukhang ito na daw ang tamang oras para gamitin ang susi. Tinawag ni Beru ang Young Monarch at bigla naman itong nagulat. Habang may kinukuha sa bulsa, si Suho ay sinabi na kung bakit hindi niya ito naisip noong umpisa pa lang. Nilabas ni Suho ang kanyang cellphone at sinabing may kilala siyang taong malapit sa kanya na makakatulong sa kanyang makapasok sa dungyon nang hindi napapansin ng iba. Ang eksena ay nalipat sa isang malaking gusali, nandito din ang ating bida. Sinabi ng tao sa background ito daw ang una nilang pagkikita simula daw noong nare-awaken si Suho. Dahil sa proposal na binigay ni Suho, sinabi ng lalaki na ang bilis daw lumaki ni Suho. Sinabi naman ng ating bida na ginawa niya ang proposal na hindi kayang tanggihan ng lalaki. Habang nagtatago sa kasuotan, si Beru naman ay proud sa mga ginagawa ni Suho dahil naunahan daw siya nito na hanapin ang taong ito. Ang lalaking ito ay si Yojinho na matalik na kaibigan ni Jinwo. Tinanong niya din kung gusto daw ba talaga ni Suho na tulungan itong makapasok sa portal gates. Ito ay ang Beautiful World na kung saan ito ay isang virtual reality na game na minamanage ng chairman ng Ajin Soft na si Yojinho. Ang lalaki ay tinanong kung siya nga daw ba si Mr. Sung Suho na agad namang sinang-ayunan ng ating bida. Dahil sa inaasahan na ni Jinho ang pagdating ni Suho, may inutusan naman siyang tauhan para samahan si Suho sa kanyang opisina. Si Suho naman ay iniisip na ito daw ang unang beses niyang bibisitahin ang kumpanya ng kanyang Uncle Jinho. Napansin din ni Suho na napakaraming awaken sa lugar na ito. Kung nagtataka daw si Suho kung bakit maraming awaken na nagtatrabaho dito. Ito daw ay dahil ayaw nilang pumasok sa delikadong dungeon tulad ng iba. Tinanong ni Suho kung nagbibigay daw ba sila ng mission request para sa mga hunters. Kaya naman sinabi ng lalaki na may project daw silang ginagawa ngayon, ngunit hindi niya daw pwedeng sabihin ang mga detalye kay Suho. Kaya naman napaisip na lang ang ating bida kung gumagawa daw ba sila ng game na para sa mga hunters.
Ilang sandali pa, si Jinho ay nakita na si Suho. Masaya din naman itong sinalubong at kinamusta ang kanyang pamangkin. Ang huling balita daw ni Jinho sa kanyang pamangkin ay noong insidente pa noong nasa School of Arts pa siya. Nag-aalala din daw ang auntie niyang si Jin-ah sa kanya dahil sa hindi daw pagpaparamdam nito. Humingi naman ng tawad si Suho at sinabi na busy lang daw siya nitong mga nakaraan. Sinabi naman ni Jinho na mas lumaki na daw si Suho ngayon, kaya naman sinabi ng ating bida na mukhang nagbibinata na siya. Si Suho ay may inilalabas at sinabing gusto niyang makita ito ng kanyang uncle. Kaya naman sinabi ni Jinho na mukhang negosyo daw agad ang gustong pag-usapan ni Suho. Nalaman ni Jinho na ito ay isang business proposal, kaya naman sinabi ng ating bida na siguradong hindi daw ito matatanggihan ng kanyang uncle. Nalaman naman ni Jinho na gusto daw ni Suho na tumulong siya para makapasok ang kanyang pamangkin sa mga gates. Sinabi ni Suho na kung tutulungan siya ng kanyang uncle na makapasok sa gates at magkaroon ng sariling grupo, ibibigay daw ni Suho ang lahat ng makukuha niyang Magic Essence Crystal sa kumpanya ng kanyang uncle. Sinabi din ng ating bida na madali niya lang daw maklear ang D-rank at C-rank na dungeon. Nagtaka naman si Jinho sa sinabi ni Suho dahil sa isang E-rank lang naman daw si Suho. Sinabi ni Suho na may alam siyang paraan para makapag-clear ng mag-isa ng dungeon. Si Jinho naman ay sinabing isa din siyang awaken na D-rank, ngunit wala daw siyang kakayahan na makaklear ng dungeon mag-isa. Dahil sa ginagawa ni Suho, tinanong ni Jinho kung iniimbestigahan niya daw ba ang pagkawala ng kanyang mga magulang. Kung yun daw ang dahilan ni Suho, may mga hunters pa din daw siyang pinapahanap ng rason ng pagkawala nila Jinwo. Ang ating bida naman ay malungkot at iniisip na inaasahan niya na daw ang ganito. Tinanong ni Beru kung sasabihin niya nga daw ba talaga ang katotohanan kay Jinho na sinang-ayunan naman ng ating bida dahil ang kanyang uncle Jinho lang naman daw ang kanyang pinaka-makapagkakatiwalaan sa lahat. Tinawag ni Suho ang kanyang uncle at sinabi na isa siyang awakened hunter na kayang mag-level up. Dahil ngayon lang nakarinig si Jinho ng hunter na kayang mag-level up, nagtaka ito. Sinabi din ng ating bida ang tungkol sa mga invaders na nanggaling sa kalawakan na nasa planeta nila ngayon. Para lumakas daw si Suho, kailangan daw nitong makapasok sa mga dungeon at makapagpalakas. Para mapigilan daw ang mga gusto manakop ng kanilang mundo, kailangan niya daw maging pinakamalakas sa lahat. Mula sa background nagtataka naman si Jinho at tinanong ang ating bida kung narinig na daw ba nito ang tungkol sa kanilang solo leveling na project. Nagtataka si Suho kung anong tinutukoy ng kanyang uncle, kaya naman napagtanto ni Jinho na mukhang prinaprank lang siya ni Suho at malamang may mga kamera din daw na nakatago sa paligid. Sinabi din ni Jinho na ang solo leveling daw na ginagawa nila ngayon ay isang single-player story game, na kung saan mag-uumpisa daw ang hunter bilang E-rank, at balang araw ay lalagpasan lahat ng malalakas na S-rank na mga hunter. Mula sa background tinanong ni Jinho kung sino ang nagsabi sa kanya ng kanilang project. Si Suho naman ay iniisip na mukhang istorya daw ng kanyang tatay ang ginagawang game ng kanyang uncle. Sinabi ni Jinho na kulang pa daw sa experience ang kanyang pamangkin para maprank siya nito. Si Beru naman ay nagpakita na at sinabi na mukhang wala daw itong alaala sa kanyang nakaraang mundo. Napansin naman ni Jinho ang nagsasalitang si Beru. Nagtaka at nagulat si Jinho sa mukhang langgam daw na si Beru. Si Beru naman ay tinanong kung pwede daw ba siyang tumulong, na sinang-ayunan naman ni Suho. Habang natatakot pa din si Jinho, kwento naman ni Beru ang mga pinagsamahan nila ni Jinwo mula sa limot na oras. Dahil walang maintindihan si Jinho sa pinagsasabi ni Beru, oras na daw para gamitin nito ang susi. Si Beru ay ipinasok na ang susi kay Jinho at sinabing regalo ito mula sa kanyang kaibigan. Si Jinho ay biglang napunta sa ibang lugar na kanya namang ipinagtaka. Mula dito ay may lumalapit sa kanya, napansin niya din na mukhang siya ang taong ito. Ang mga alaala ay unti-unti nang naaalala ni Jinho. Pati na din ang mga panahon na magkasama pa sila ni Jinwo. Dahil sa mga alaala na nanggaling sa limot na oras. Bigla namang naiyak si Jinho matapos mapagtanto ang lahat. Dahil sa mga bumalik na alaala, si Jinho ay alam na daw ang kanyang gagawin upang makita ulit ang kanyang kaibigan na si Jinwo. Tinanong ni Suho kung anong ginawa ni Beru, kaya naman sinabi ni Beru na walang dapat ipag-alala ang ating bida. Dahil pinaalala niya lang daw ang alaala na meron si Jinho noon sa nakaraang mundong meron siya. Si Jinho ay sinabi na alam niya na ang tungkol sa walang hanggan na paglakas ni Jinwo, kaya naman hinala niya na meron din daw si Suho nito, na sinang-ayunan naman ng ating bida. Habang namamaga pa din ang kanyang mata dahil sa matinding pag-iyak kanina.
Dahil nalaman na ni Jinho ang tungkol sa mga balak ng itarim na sakupin ang kanilang mundo. Sinabi niya naman na katulad daw talaga siya ng kanyang tatay sa ginawa niyang business proposal. Dahil nalaman niya na ang lahat at ang kanilang sitwasyon, hindi niya na daw kailangan pang itratong bata si Suho. Kaya naman pumayag na si Jinho sa business proposal ng ating bida. Naging masaya naman si Suho matapos tanggapin ng kanyang angkel ang kanyang ginawang business proposal. Si Jinho ay malungkot dahil naiisip niyang mag-isa ang kanyang kaibigan sa outer space habang pinagtatanggol ang buong mundo. Dahil sa pagbalik ni Jinwo sa kanyang alaala, malamang gusto daw ng kanyang kaibigan na makatulong siya sa kanilang sitwasyon. Si Jinho ay iniisip na maasahan siya ng kanyang kaibigan, kaya naman gagawin niya ang lahat para mapalakas si Suho. Ilang sandali pa nalipat ang eksena kung saan si Suho ay ginawang maskara si Beru. Nasa lugar na din ang kanyang mga makakasama, ngunit ang iba dito ay may mga injury pa. Iniisip din ng ating bida na magaling daw ang ginawa ng kanyang angkel, dahil sa paghanap ng mga tamang tao para sa misyon na ito. Tinanong ng lalaking may injury na kung sigurado daw ba si Suho na babayaran niya sila ng 4 na milyon kahit hindi sila pumasok sa gates. Agad namang sinang-ayunan ito ng ating bida. Tinanong din ng lalaki kung mag-isa lang daw bang papasok si Suho sa loob. Hindi daw alam ng lalaki kung gaano kalakas si Suho, ngunit huwag daw sana nitong maliitin ang pagpasok sa gates. Sinabi din ng lalaki na pwede pa daw siya makatulong kahit may injury pa siya, kaya naman magsabi lang daw si Suho sa kanya. Si Suho naman ay napalingon at nagpasalamat na lang sa lalaki. Habang pumapasok na sa gate, sinabi niya namang sasabihan niya ang lalaki kapag kailangan na nito ng tulong. Nakapasok na si Suho habang iniisip na pinagdaanan din daw ito ng kanyang tatay. Ngunit patuloy pa din itong nakikipaglaban sa ibang lugar. Sa tulong daw ng kanyang mga kasama na si Esil at Gray, nararamdaman daw ni Suho ang nakatagong intensyon ng kanyang tatay. Habang kaharap na ang mga halimaw, iniisip naman ni Suho na hindi niya pwedeng hayaan ang kanyang tatay na makipaglaban mag-isa. Kaya naman oras na daw para sa ating bida na makapag-level up upang matulungan ang kanyang tatay na si Jinwo. Ang eksena ay nalipat sa isang kotse at ito ay huminto sa harap ng isang gusali. Si Lee Min-sung ay sinabihan ang kanyang driver na manatili lang daw sa malapit dahil mabilis lang daw siyang babalik. Iniisip naman ni Lee Min-sung na nasa 3 buwan na daw simula noong huli niyang nakita ang kikitain niya ngayon. Ang hardenero ay napansin si Lee Min-sung matapos nitong makapasok sa gusali. Sinabi ng hardenero na nakita niya daw sa news kahapon si Lee Min-sung. Nainis naman siya dahil sa kinausap siya ng normal na tao lang. Para mapanatili ang kanyang magandang imahe, ngunitin naman ito at pinansin ang hardenero. Habang nagpapaalam ang lalaki, paalis naman na si Lee Min-sung, iniisip niya din na mainggit lang daw ang lalaking ito sa kanya. Dahil siya ay ipinanganak na mayaman at naging sikat na artista. Sa sobrang sikat niya tinagurian pa siyang Prince of Asia noon. Noong mangyari ang Great Cataclysm, naging isa daw siyang A-rank. Inakala ni Lee Min-sung na mananatili ang kanyang pagiging sikat at pagiging angat sa lahat. Nagbago daw ang lahat simula noong naging S-rank ang driver niya. Dahil naging S-rank na ang driver niya, umalis na daw ito sa kanyang trabaho at gumawa ng kanyang sariling guild. Isinali niya din sa guild na ito si Lee Min-sung. Dahil sa nangyari na nabaliktad ang kanilang sitwasyon, iniisip ni Lee Min-sung na may mali na daw na nangyayari sa mundong ito. Habang nasa elevator, iniisip ni Lee Min-sung na kailangan niyang ibalik sa dati ang lahat. Gagawin niya din daw ang lahat kahit na kumampi pa daw siya sa mga demons. Dahil sa mga ngiti ng mga sumalubong sa kanya, uminit ang ulo ni Lee Min-sung at sinabing itigil nila ito. Tinanong niya ang mga tao kung nasaan daw ang may-ari ng gusali. Ilang sandali pa tinatawag na siya ng kanyang hinahanap. Napansin ni Lee Min-sung ang kulay ng buhok at ang mga nakakainis daw na mata ng bata. At tinanong kung siya na nga daw ba ang nilalang na taga-outer space. Noong huling nakita niya daw ito ay sanggol pa lang ito, ngunit ngayon ay mabilis na siyang lumaki at lumakas na din daw ang kanyang mana. Sinabi naman ng bata na hindi siya isang bata na lumalaki, dahil ang ginagawa niya daw ay ibinabalik niya ang kanyang tunay na lakas. Nang dahil sa dimensional transfer, hinati niya daw sa ilang parte ang kanyang katawan, lakas at personalidad para makarating sa lugar na ito. Ang pinakamahinang bersyon niya daw ay ang unang dumating dito at ito ay ang kanyang sanggol na anyo. Ito na daw ang kanyang kasalukuyang anyo ngayon dahil ang kanyang pangalawang fragment ay nakuha niya na. Dahil sa mga kakaibang bagay na pinagsasabi ng bata, sinabi naman ni Lee Min-sung na napakakomplikado ng sinasabi nito. Wala na daw siyang pakialam sa pinagsasabi ng bata,
Kaya naman tinanong niya kung naaalala pa daw ba nito ang kanyang pangako sa kanya. Sinabi naman ng bata na ito daw ay ang yaman, kasikatan at ang pagkamatay daw ng S-rank hunter na si Lim Taegyo. Nagalak naman si Lee Min-sung nang malaman na naalala pa nito ang kanyang pangako. Tinanong ng bata kung anong ipinunta niya dito. Sinabi naman ni Lee Min-sung na bahay niya ito kaya naman pwede naman daw siyang pumunta dito kahit anong oras niya gustuhin. Muli namang sinabi ng bata na huwag itong pumunta dito hanggat wala itong sasabihin na importante. Sinabi naman ni Lee Min-sung ang tungkol sa mga nangyari sa kanilang mga tauhan at factory. Narito din daw si Lee Min-sung upang humingi ng Stardust kung meron siya nito. Tinanong ng bata kung nalaman daw ba nito kung bakit sila inaatake. Kaya naman sinabi ni Lee Min-sung na ang tanging alam niya sa taong gumawa nito ay naka-face mask siya ng itim at may sandatang espada. Muling pinaalala naman ng bata ang sinabi daw noon ni Lee Min-sung na walang magiging problema sa kanyang ginawang sistema sa paggawa ng Stardust. Dahil sa pagsasawalang bahala ni Lee Min-sung sa mga nangyayari, sinabi ng bata na mukhang nagkamali daw ang kanyang nakaraang personalidad na piliin si Lee Min-sung bilang kanyang alalay. Matapos marinig ang pangmamaliit sa kanya ng bata. Nagtangka naman siyang nilabas ang kanyang patalim at mabilis na sumugod sa bata. Sinabi ni Lee Min-sung na hindi siya tungaw katulad ng bata. Dahil isa siyang A-rank hunter, kaya niya daw tapusin ang bata ngayon mismo, bago pa daw nito maibalik ang lahat ng kanyang lakas na meron siya. Sinabi din ni Lee Min-sung na hindi siya ang kanyang alalay, dahil siya daw ang alalay nito. Sinabi naman ng bata na napakapadalos-dalos ni Lee Min-sung sa kanyang ginagawa. Ang hardinero kanina ay biglang parang nasaniban. Dahil sa malakas na mana na nararamdaman ni Lee Min-sung sa buong lugar siya ay biglang nataranta. Ang lahat ng tao sa buong gusali ay nakokontrol ng bata. Kaya naman iniisip ni Lee Min-sung na napakalakas na daw ng bata ngayon. Ang ginawa daw ng sanggol na pagkampi kay Lee Min-sung ay para makasurvive ito, ngunit ngayong may sapat na lakas na daw siya para makasurvive ng mag-isa, mag-ingat na daw si Lee Min-sung sa mga balak gawin nito. Ang mga tauhan ng bata ay nakahanda ng tapusin si Lee Min-sung kung sakaling gumawa pa ito ng kaunting pagkakamali. Napagtanto naman ni Lee Min-sung na hindi maganda ang kanyang kalagayan. Kaya naman umatras na siya at binitawan niya na ang kanyang sandata. At pabirong sinabi na sinusubukan niya lang daw ang bata kung may kakayahan nga daw ba talaga itong makapatay ng S-rank na hunter. Ang bata naman ay sinabing bubuhayin niya pa sa ngayon si Lee Min-sung dahil may maitutulong pa daw ito sa kanya. Dahil sa pag-condense ng Stardust ng 100 ulit, nabuo daw nila ang mga bagay na ito. Binigay ito ng bata kay Lee Min-sung upang makagawa daw ito ng maraming Stardust. Sinabi naman ni Lee Min-sung na may ganitong bagay daw pala siyang itinatago mula sa kanya. Sinabi naman ng batang lalaki na gamit ito, kahit na ang mahinang si Lee Min-sung daw ay kayang lumakas, kaya naman inalok ng bata na subukan ito ni Lee Min-sung. Tumanggi naman si Lee Min-sung sa alok at iniisip na hindi niya susubukan ang bagay na ito nang walang siyang idea sa kayang gawin nito sa kanya. Habang nagpapaalam na si Lee Min-sung, pinaalala naman nito ang pangako ng bata sa kanya. Ang batang taga-ibang planeta naman ay iniisip na wala siyang pakialam sa pangako niya kay Lee Min-sung. Nararamdaman din daw ng bata na may isang fragment na naman daw ang parating. Sa oras na dumating na daw ang fragment na ito, hindi niya na daw kailangan pang magtago sa mga tao. Ang eksena ay nalipat sa malaking ahas na tinalo noon ni Jinwoo. Si Esil at Green naman ay nahihirapan na kalabanin ito dahil sa hindi pa sapat ang kanilang lakas. Si Suho naman ay bumuelo at tumalo ng malakas. Gamit ang kanyang malakas na pangangatawan kumapit siya ng mahigpit sa malaking ahas. Ang halimaw ay nagwala upang matanggal ang pagkakakapit ni Suho. Sila Esil naman ay nag-aalala dahil sa nangyayaring pagwawala ng malaking ahas. Si Suho ay patuloy pa ding nakakapit. Gamit ang kanyang lakas binalak niyang tapusin ang halimaw katulad ng kanyang tatay. Dahil sa lakas ng ginawa ni Suho natapos ang malaking ahas ng marahas, kaya naman doon na din natapos ang laban. Ang batang taga-ibang mundo ay sinabing mag-uumpisa na daw ang kanilang pagsakop sa mundong ito, kapag dumating na daw ang kanyang susunod na fragment. Dahil sa panganib na parating, kailangan na ng ating bida na si Suho ang lumakas ng mabilis bago pa dumating ang panibagong lakas na meron ang batang lalaki. Ang isang babae ay nagtataka kung tama nga daw ba ang kanilang ginagawa, dahil sa nakakakuha sila ng pera nang wala silang ginagawa. Ang babae ay hindi daw maintindihan ang motibo ni Suho sa paggawa ng ganitong bagay. Ang lalaki naman ay sinabing nakakatanggap sila ng pera, at maganda din daw ang ginagawa ni Suho para sa lahat, dahil naisasara nito ang mga gates nang siya lang mag-isa. Ang babae naman ay hindi pa din mapakali
at may pakiramdam daw siyang mali sa nangyayari. Muling sinabi ng lalaki na manahimik na lang ang babae, kaya naman wala na itong nasabi. Ang lalaki ay nagtataka sa kanyang isipan dahil kahina-hinala daw talaga ang ginagawa ni Suho. Nagtataka din siya kung bakit hindi ito nag-arkila ng excavation team o kaya naman collection team. Kung hindi daw kokolektahin ni Suho ang mga mapapakinabangan sa loob ng dungyon, hindi daw ito kikita sa pagpasok niya sa mga gates. Noong una puro D-rank lang daw ang pinapasok ni Suho, ngunit nag-umpisa na din daw itong pumasok sa mga C-rank na dungyon. Mula sa loob ng dungyon, ang mga shadow goblin ni Suho ay minimina ang mga magic crystals, habang si Beru naman ay inuutusan ang mga ito na mas bilisan pa nila. Si Gray at Isil naman ay kinukuha ang mga mahahalagang parte na pwede nilang pakinabangan sa mga halimaw. Si Isil ay nagtataka kung magiging ayos lang daw ba si Suho sa malalim na parte ng dungeon. Si Suho ay nilalabanan na ang boss ng dungeon na ito. Ang boss na ito ay isang halimaw na naman na dating natalo na din ni Jinwo. Gamit ang kasakas Venom Fang, hiniwa ni Suho ng maraming beses ang higanteng gagamba. Si Suho ay sinubukan lang daw ang effect ng bagong patalim niyang ito. Si Suho ay sumugod na naman, bigla din siyang tumalon at binitawan ang kanyang patalim. Habang siya ay nasa itaas pa din iniisip niya naman mas maganda daw ang makipaglaban ng suntukan. Matapos makasuntok ni Suho masaya naman siya dahil sa sarap daw ng pakiramdam makasuntok ng malakas. Gamit ang Ruler's Authority, ginamit niya ito para gumalaw mag-isa ang patalim at para mahiwa ng maraming beses ang halimaw. Dahil lumakas at kaya niya na daw masolo kill ang boss ng C-rank, oras na daw para pumunta siya sa susunod sa B-rank na dungeon. Napansin ni Suho na mas napapadali na lang daw sa kanya na gamitin ang Ruler's Authority at mas nagiging mahusay na daw siyang makipaglaban gamit ito. Habang nasa itaas si Suho, iniisip niya namang idagdag ang hindi makitang puwersa ng Ruler's Authority para mapalakas pa ang kanyang suntok. Si Suho ay bumuelo ng suntok gamit ang Ruler's Authority para palakasin pa ito. Ang combo na ito ay nagawang mapabagsak ang dambuhalang gagamba. Muli na namang nag-level up si Suho. Pati na din ang kanyang Ruler's Authority ay nag-level up na din sa level 2. Dahil sa matinding focus na kinakailangan niya para isama ang kanyang Ruler's Authority sa kanyang suntok. Ito daw ay nakakapagod, kaya naman hindi daw pwede gamitin ito ng ating bida ng paulit-ulit. Sila Isil ay nakita na si Suho, habang naglalakad ang ating bida iniisip niya naman na sobrang daming paraan para gamitin ang kanyang Ruler's Authority. Ang dalawa ay tinanong kung natalo na ba ni Suho ang boss, kaya naman masaya niyang sinabi na natalo niya na ito. Sila Beru ay tapos na din kolektahin ang lahat ng mga materyales na pwede nilang makuha sa mga halimaw. Si Suho ay masaya, dahil matapos nilang makuha ang mga materials na ibebenta niya naman ito sa kanyang store. Napansin naman ni Beru na malapit na daw sa pagiging B-rank ang ating bida. Sinabi naman ni Suho na nag-level up daw siya sa dungyon na ito ng 8 beses. Kaya naman hindi na daw gaanong nagulat ang ating bida. Si Suho ay may level 28 na kung saan kasabay ng kanyang iba pang stats ay tumataas pa. Napansin din ni Beru na lumalakas na din daw sila Gray at Isil kasabay ni Suho. Si Suho ay nagtataka sa kanyang nakikita dahil si Isil at Gray ay nakikita niyang may kakayahan din na makapag-level up. Nagtaka si Isil sa sinabi ni Suho dahil hindi naman daw sila player katulad ni Suho. Tinanong ni Suho kung may system din ba sila, ngunit hindi naman daw alam ni Isil. Iniisip ni Suho na mukhang maganda ito, ngunit marami pa daw siyang hindi naiintindihan tungkol dito. Mula sa background sinabi ni Suho na magpa-level up sila upang maintindihan nila ang nangyayari. Nagtaka naman si Isil kung paano sila magpapa-level up. Sinabi naman ng ating bida na magsasagawa ulit sila ng panibagong raids. Si Gray at Isil naman ay nadismaya dahil nakakadalawang raids na daw sila ngayong araw. Sila ay nasa Shadow Dungeon na at sinabing hindi na muna sila papasok sa raids at gawin na lang daw muna nila ang kanilang daily mission. Matapos nilang makapasok nagulat naman si Suho dahil bigla na lang may lumitaw na portal sa Shadow Dungeon. Habang nagtataka si Isil kung anong nangyayari, iniisip naman ng ating bida na napakainit ng lumalabas na enerhiya sa loob nito. Tinanong nila si Beru kung may lumilitaw daw ba talagang portal gates sa Shadow Dungeon. Ngunit sinabi lang ni Beru na wala daw siyang idea. Ang system ay nagbigay ng biglaang misyon, at ito ay ang pagpasok sa gate at pagtanggal sa nagiging dahilan ng dimensional crack. Dahil sa dumating na misyon, bigla namang napangiti ang ating bida. Si Suho ay binigyan ng heat resistance na kasuotan ang dalawa at sinabing isuot nila agad ito.
Dahil gusto niya din naman daw ang makapag-level up, tamang-tama daw ang dumating na misyon na ito para sa ating bida. Nalipat ang eksena sa isang pyramid na kung saan ito din ay isang field-type dungeon. Ang lalaki ito ay si Liu Xing ng Asura Guild, isang B-rank hunter. Si Liu Xing ay sinabing kabastusan ang ginagawa ng lalaki, dahil sila daw ang nauna sa lugar na ito. Ang lalaking kausap niya naman ay sinabing wala siyang pakialam sa kung sino ang nauna dito. Sinabi din nito na ito na daw ang huli niyang babala, dahil ang field-type dungeon na ito ay sa kanila na daw. Magkakagulo din daw sila kung sakaling hindi papayag sila Liu Xing. Naiinis naman si Liu Xing dahil sa kanyang kausap, hindi din daw siya makapaniwala na nandito ang Scavengers Guild. Ang hunter na ito ay si Randolph, isang A-rank ng Scavengers Guild. Si Liu Xing naman ay pinaghanda ang kanyang mga kasama para lumaban. Si Randolph naman ay nadismaya dahil sa naging desisyon ni Liu Xing na lumaban sa kanila. Mula sa kawalan ay may nagtaas ng kamay at tumatawag ng atensyon. Ang dalawa ay agad namang napatingin sa tumatawag at ang taong ito pala ay ang ating bida. Tinanong din ni Suho kung anong lugar daw ang kanyang napuntahan. 30 minutes ang nakalipas, si Suho ay nagtataka daw kanina kung bakit may lumalabas na buhangin bago sila pumasok ng portal. Hindi din daw inaasahan ng ating bida na mapupunta daw pala sila sa isang desyerto na dungeon. Si Beru ay nakita ang piramid sa hindi kalayuan at sinabing may nararamdaman daw siyang magic power sa lugar na ito. Nagtaka naman si Suho dahil nakakakita sila ng mga bagay na hindi naman daw nakikita sa loob ng dungeon tulad ng mga sasakyan. Napansin din nila na may bakod din sa lugar na ito na parang mga tao daw ng Earth ang gumawa. Sinabi ni Esil na hindi daw gumagana ang mga makina sa loob ng dungeon. Kaya naman sinabi ni Esil na mukhang wala daw sila sa loob ng isang dungeon. Sinabi naman ni Suho na hanggat nasa Shadow Dungeon daw ang unang pinasukan nilang gate, magiging maayos lang daw ang lahat. Si Suho ay pupunta daw sa Shadow Dungeon para tignan ang gate. Habang naghihintay sila Esil, si Suho naman ay dumating na. Tinanong nila si Suho kung kamusta daw ang tinignan niya, kaya naman sinabi ni Suho na wala na daw sa Shadow Dungeon ang unang gate na pinasukan nila. Ang lalaki ay biglang nagulat dahil ang gate ay unti-unti nang nawawala. Ang grupo ay nagtataka dahil hindi pa din daw bumabalik si Suho. Dahil sa kakaibang nangyari, kailangan daw nilang tawagan ang emergency contact. Ang eksena ay bumalik sa kasalukuyan. Si Suho ay iniisip na ito lang daw ang pinakamagandang mapupuntahan nila sa gitna ng desyerto. Inisip ni Suho na malamang ang mga ito daw ang gumamit ng mga sasakyan sa labas. Napansin niya din na gumagamit ng lengguaheng English ang dalawa kanina. Kaya naman iniisip niyang taga-ibang bansa ito. Sa salitang English tinanong ni Suho kung nasaang lugar siya. Napansin naman ni Liu Xing na isang Asyano si Suho at inaakalang gusto din daw nitong makipag-agawan sa field-type dungeon. Si Randolph naman ay mayabang na sinabi na napakadaming insekto na dumarating sa paligid. Matapos makita ang bida, naalala ni Randolph ang sinabi ni Thomas Andre ang tungkol sa sinabi ng manghuhula. Ayon sa hula ang isang nilalang ay nasira ang kanyang seal. At ang nilalang daw na may kakayahang bumuhay ng patay ay lilitaw sa libingan. Sinabi ni Thomas bigla daw lumabas ang field-type dungeon matapos ang hula. Tumutugma din daw ito sa hula dahil isang libingan daw ang isang piramid. Mula sa background inutusan niya si Randolph na kunin ang karapatan ng field-type dungeon upang maumpisahan niya daw ma-raid ito. Tinanong ni Randolph kung anong gagawin niya kung may naunang guild sa kanila. Tumingin naman si Thomas sa kanya. At sinabing hindi na daw dapat tinatanong ni Randolph ang kailangan na gawin. Si Randolph ay binalaan ang ating bida na umalis na sa lugar kung sakaling gusto din daw nitong makipag-agawan sa dungeon na ito. Mas ikabubuti daw ni Suho na umalis na lang. Matapos marinig ang sinabi ni Randolph, napagtanto naman ng ating bida na isa itong dungeon. Iniisip ni Suho na napaka-agresibo ni Randolph, ngunit para matapos daw ang kanyang misyon kailangan niya daw maklear ang dungeon na ito. Tinanong ni Suho kung paano kung tumanggi siyang umalis. Habang sumusugod si Randolph sinabi naman nitong papatayin nila ang tumanggi sa kanilang offer. Sila Esil naman ay nagulat sa biglaang pagsugod ni Randolph, pati si Liu Xing ay nabigla sa kanyang nakita. Matapos umatake ni Randolph nakita niya namang nakaiwas si Suho sa kanyang pag-atake. Sinabi din ni Suho na si Randolph daw ang naunang umatake. Si Suho ay biglang sinuntok ng malakas si Randolph. Iniisip din ng ating bida na napakalakas ng ginawa niyang pag-atake, nag-alala din siya na baka napatay niya daw si Randolph. Habang iniinda ang sakit, bigla namang nakapagpakawala ng suntok si Randolph na ikinagulat naman ni Suho. Sa lakas ng suntok si Suho ay bigla namang tumilapon.
Dahil sa ginawang suntok ni Suho sa kanya, sinabihan ni Randolph ang kanyang mga kasama na patayin ang lahat pati na din daw ang asyanong lalaki. Si Esil at Gray naman ay handa ng sumugod, dahil daw sa ginawa nila sa kanilang young monarch. Si Liu Xing naman ay naghanda na din, dahil mukhang hindi na daw maiiwasan ang parating na laban. Habang nabibigla sa nangyayari, tinanong ni Beru ang kalagayan ni Suho, kaya naman sinabi nitong ayos lang daw siya. Ang dalawang grupo ay nagsimula ng maglaban, mukhang kailangan din daw ni Suho manalo sa labanan na ito, kung gusto niyang maklear ang dungyon na ito. Sinabi din ni Suho na sigurado daw siyang kalaban niya ang taong balak siyang patayin kanina. Ang ating bida ay nagsimulang kumilos ng mabilis, siya ay pasugod na at sinipa ang isang miyembro ng Scavengers Guild. Ang hunter naman ay nagulat daw sa ginawa ni Suho. Habang naglalaban ang dalawa, sinabi naman ng lalaki na sana nakinig na lang daw ang binata sa sinasabi ng mga malalakas. Iniisip ni Suho na binalak niya daw patulugin ang lalaki, ngunit hindi niya ito nagawa. Kaya naman iniisip niya kung gaano nga daw ba kalakas ang mga ito. Iniisip din ni Suho gamitin ang kanyang bagong natutunan sa Ruler's Authority. Iniisip niya din kung kaya niya daw bang gamitin ito sa tao. Habang sumusugod, iniisip naman ni Suho na baka mapatay niya daw ang lalaki. Mula sa kawalan ay may parating. At ito ay si Liu Xing na nagawa mahiwa ang leeg ng lalaki. Ilang sandali pa, ang lalaki ay bumagsak na. Nagpasalamat naman si Suho sa tulong nito. Si Liu Xing naman ay napansin daw ang kakayahan ni Suho matapos nitong maiwasan ang atake ni Randolph kanina. Napansin niya din na nagpipigil ng lakas si Suho, kaya naman tinanong niya ito kung takot daw ba itong makapatay ng ibang tao. Mula sa background sinabi ni Liu Xing na hindi lang daw mga halimaw ang delikado, dahil may mga hunter din daw na handa pumatay ng kapwa nila hunter. Kaya naman dapat daw matutunan ni Suho ang pumatay ng tao. Habang nakatingin sa bangkay, iniisip naman ni Suho na akala niya sapat na daw noon ang pagtaya niya sa kanyang sariling buhay. Naalala ni Suho na para mapigilan dati ang Hyenas Guild, hindi niya pinatay ang mga tao. Iniisip niya din na hindi siya palagi ang makakalamang sa laban. Iniisip ni Suho na kapag hindi siya pumatay, malamang siya daw ang mamamatay, o kaya naman ang mga mahal niya sa buhay. Iniisip ni Suho na kailangan niya ng magbago ng pananaw, dahil simula noong Great Cataclysm nagbago na din ang lahat. Para matalo si Lee Min-sung sa hinaharap kailangan niya na daw ang magbago. Si Liu Xing ay nagpakilala kay Suho. Habang inaalok ang ating bida na magtulungan, may bigla namang lumitaw sa kanyang likod para tapusin siya. Ang kamao ni Suho ay pasugod na sa kanya, ngunit ito ay tumagos at sinuntok ang taong nasa likod ni Liu Xing. Dahil sa lakas ng suntok tumilapon ang lalaki. Ginamit niya ang ruler authority sa kanyang suntok, at ang ating bida ay naging seryoso na at hindi na din daw magpipigil. Sa lakas ng suntok halos natanggal naman ang lahat ng mga ngipin nito. Si Randolph ay napansin ang pangyayari, at iniisip na pinatulog niya ang isang B-rank na tank gamit lamang ang isang suntok. Napangiti naman si Randolph at sinabing mukhang masaya na daw ang mga nangyayari. Ang ating bida naman ay nagpakilala bilang si Suho na taga-Korea. Tinanggap niya din ang offer ni Liu Xing na pakikipagtulungan, na ikinatuwa naman ni Liu Xing. Ang laban sa pagitan ng dalawang grupo ay nagpatuloy. Ang Scavengers Guild naman ay sinasabi na mas malakas daw sila sa Asura Guild, kaya naman hindi daw sila matatalo sa pagkakataon na ito. Habang hawak ang susi sinabi ni Suho na hindi pa nila nilalabas ang kanilang tunay na lakas. Habang nagugulat ang isang hunter, lumabas naman ang mga shadow ni Suho na mga halimaw. Dahil sa dami ng halimaw na pinalabas ni Suho, nagulat naman si Liu Xing at iniisip na isa daw palang summoner si Suho. Habang nakikipaglaban ang Scavengers Guild sa higanting gagamba, si Randolph naman ay nagsimula ng bumuelo. Si Randolph ay bumulusok na ng mabilis at inatake ang dambuhalang gagamba. Dahil sa dami daw ng tinatago ni Suho na kakayahan, si Randolph naman ay muling nasiyahan. Dahil sa pagtalo ni Randolph sa dambuhalang gagamba ng isang tira, sinabi naman ni Beru na si Randolph daw ang pinakamalakas ngayon dito ngayon sa lugar. Dahil dumating na si Gray at Esil, sinabi naman ng ating bida na gamitin daw nila ni Gray ang kanilang bond skill. Si Esil naman ay nag-request na ang bond skill niya na lang daw ang gamitin ni Suho. Ang ating bida naman ay tumanggi dahil delikado daw ang gagawin nila dahil hindi niya pa daw talaga alam gamitin ang bond skill niya kay Esil. Si Gray naman ay naiinis dahil sa pagsubok na pag-agaw ni Esil ng pagkakataon. Malungkot naman si Esil dahil wala daw siyang maitulong kay Suho. Mula sa likod ni Esil ay may biglang sumabog at ito ay ang mga halimaw na nanggaling sa loob ng piramid. Habang nakikipaglaban sa halimaw, sinabi naman ni Liu Xing na mukhang naakit daw ang mga ito sa inay ng laban.
Napansin din nila Suho na marami pa ang parating. Matapos makita ang mga patay na nabuhay, iniisip ni Randolph na naging malinaw na daw sa kanya ang naging hula. Ang hula ay ang paglitaw ng nilalang ng may kapangyarihan na bumuhay ng patay sa libingan. Iniisip ni Randolph na ang nilalang na tinutukoy ay ang piramid dahil dito daw nanggaling ang mga buhay na patay. Iniisip ni Randolph ang inutos sa kanya ni Thomas, ngunit dahil sa agawan na nangyayari medyo mahihirapan daw sila ng kaunti. Habang pinagmamasdan ni Randolph si Suho na makipaglaban, iniisip niya naman na hindi na daw talaga maiiwasan ang labanan na ito at kailangan niya na din daw ito tapusin ng mabilis. Habang patuloy pa din ang laban, sinabi naman ni Randolph na ang lahat ng Scavengers Guild ay pumasok na sa loob at patayin ang boss ng dungyon. Si Liu Xing naman ay hindi pumayag na mauna ang Scavengers Guild kaya naman sinabihan niya din ang kanyang mga kasamahan na pigilan ang kabilang grupo. Dahil sa mga halimaw na humaharang sa kanilang daraanan, sinabi ni Liu Xing na mukhang ginamit daw nila ang mga halimaw para hindi nila agad masundan ang kanilang grupo. Si Suho naman ay sinabi na mauunahan daw sila sa reward ng dungeon kapag hinayaan nilang mauna ang Scavengers Guild. Sa pagtawag ni Suho kay Gray ilang sandali pa, sila ay handa na para talunin ang mga halimaw. Dahil sa bond skill nila ni Gray mabilis namang tinatapos ni Suho ang mga halimaw, hanggang sa makapatay na lang siya ng marami nito. Habang nagugulat si Liu Xing sa pinapakita ng ating bida, sinabi naman ni Suho na bilisan na daw nilang ubusin ang mga halimaw upang masundan daw nila agad ang grupo ni Randolph. Dahil sa dami ng abilidad na pinapakita ng ating bida, iniisip ni Liu Xing kung anong nilalang nga daw ba si Suho. Si Esil naman ay malungkot pa din sa hindi pagpili ni Suho sa kanya. Mula sa loob ng libingan, ang grupo ni Randolph ay tinatapos ang bawat halimaw na makita nila. Iniisip din ni Randolph na kakaiba daw si Suho, gusto niya din daw itong makalaban matapos niyang makuha ang kapangyarihan na kayang bumuhay ng patay sa lugar na ito. Ilang sandali pa, sila ay nakarating na sa malaking pintuan, at sinabi na kung ito na nga daw ba ang boss room. Matapos buksan ang malaking pintuan, napansin naman nila na may halimaw na nakagapos. Ang mga tauhan ni Randolph ay sinabi na mukhang ito na daw ang boss, at mukhang natutulog din daw ito. Dahil ang halimaw ay nakagapos, muling naalala ni Randolph ang linya sa hula, na magagawa ng nilalang na matanggal ang kanyang seal. Ang halimaw ay nagsasalita sa lengguwahe nilang mga halimaw, hindi nila maintindihan ito, ngunit mukhang nagsasalita daw talaga ang halimaw na ito. Ang halimaw ay sinusubukang kumawala sa kanyang pagkakagapos, kaya naman agad sinabihan ni Randolph na maghanda ang lahat sa laban. Matapos makawala sa pagkakagapos, ang halimaw naman ay ginamit ang kadena upang maging kanyang sandata. Ang ginawang pag-atake ng halimaw ay nagawang mahati ang mga kasamahan ni Randolph. Ngunit siya naman ay nagawang masangga ang atake ng halimaw. Si Randolph na lang ang natitira sa grupo. Nagugulat din siya dahil matapos gamitin ng halimaw ang kadena, nagawa daw nitong matapos ang kanyang mga kasamang tank ng sobrang dali lang. Matapos makalapit ng halimaw ito ay tumayo lang sa harap ni Randolph. Habang nagugulat iniisip niya naman na mukhang gusto daw nitong umatake siya ng libre sa halimaw. Dahil sa pangmamaliit ng halimaw, nag-umpisa namang mainis si Randolph. Ginamit niya na din ang kanyang kakayanan na giant armor, bumuelo na din si Randolph upang tapusin sa isang atake lang ang halimaw. Ang ataking ginawa ni Randolph ay walang nagawa. Bigla namang nagulat si Randolph at sinabing hindi daw siya nagpigil sa ataking iyon. Habang nagsasalita ang halimaw sa kanilang lengguwahe, sinabi naman ni Randolph na sana hindi siya naging gahaman at hinintay na lang ang kanyang boss na si Thomas. Ang halimaw ay bumuebuelo na ng suntok at ito naman ay nagawang mawala na parang bula si Randolph. Si Randolph ay tumilapon pala sa taas ng pintuan. Ang halimaw ay sinabi na matapos niyang makipaglaro, hindi niya daw akalain na matatapos niya lang si Randolph ng isang atake lang. Ang halimaw ay napansin na may mga tao pa sa paligid. Kaya naman handa na daw siya sa pangalawang round ng kasiyahan. Habang tinatalo ni Suho ang mga halimaw, iniisip niya namang halos walang katapusan daw ang mga dumarating na halimaw. Si Suho ay ginamit ang Shadow Extraction sa mga halimaw, ngunit hindi niya ito magawang Shadow Soldier dahil sa sobrang tagal nang namatay ng mga bangkay na ito. Dahil sa kanyang bagong nalaman, sinabi naman ni Suho na marami pa siyang hindi alam sa kanyang kapangyarihan. Mula sa hindi kalayuan, ay may gumuguhong parte ng lugar, nagulat naman ang ating bida dahil sa nangyayari. Pati ang mga kasamahan ni Liu Xing ay nagulat sa nangyayari. Ang dambuhalang gayaman ay biglang lumitaw. Dahil sa mga dumating na gayaman, mas matatagalan na naman daw silang makahabol sa grupo ni Randolph.
Ang halimaw ay sumugod na habang sila Suho naman ay nag-umpisa na ding labanan ang mga ito. Sinubukan din ni Esil umatake dito, ngunit nalaman niya namang walang magawa ang kanyang mga atake. Si Liu Xing ay naiinis sa pag-agaw ng Scavengers Guild sa kanilang dumyon, ngunit sa pagkakataong ito oras na daw para umalis sila sa lugar. Habang nakikipaglaban sinabi naman ni Suho na mukhang tama si Liu Xing, si Suho ay binigyan ng sistem ng misyon, hindi din daw siya sigurado kung sila Randolph nga daw ba ang kailangan niyang talunin para matapos ang misyon. Si Liu Xing naman ay biglang nagulat sa kanyang nakita, dahil ang halimaw na tumapos kanila Randolph ay dumating na. Sinabi ni Liu Xing na ang lagusan na nilabasan ng halimaw ay ang lagusan na pinasukan ng Scavengers Guild. Si Suho ay may nararamdaman daw na ang red name na nagngangalang Amut na ito ay isang delikadong halimaw na mas malakas pa sa kanyang mga nakaharap noon. Matapos sabihin ni Amut na mawala ang mga halimaw, ang mga ito naman ay bigla din na nag-react sa sinabi ni Amut. Habang umaalis na ang mga halimaw, bigla namang nagtaka si Esil. Narinig daw ni Esil na sinabi ni Amut na mawala ang kapwa niyang halimaw at bigla na lang itong sumunod sa kanya. Si Amut ay bigla namang lumitaw sa harapan ni Esil. Nag-alala naman si Suho sa biglang pagpunta ni Amut kay Esil. Napansin ni Amut kanina na naiintindihan ni Esil ang sinabi niya. Sinabi naman ni Esil na parte siya ng demons na lahi kaya naman ito daw siguro ang dahilan. Dahil sa tagal ng panahon na walang nakakausap si Amut, masaya daw siya dahil muli siyang may nakakausap. Iniisip ni Esil na mukhang palakaibigan ang halimaw na ito. Ang isang gayaman naman ay pasugod kay Esil nang wala siyang malay. Tinapos lang naman ito ni Amut ng isang atake lang. Bigla namang nagulat si Esil dahil sa pagtapos nito sa gayaman ng isang atake lang. Sinabi din ni Amut na mukhang kailangan niya daw muna ubusin ang mga gayaman bago sila makapag-usap. Bigla nang nawala si Amut at tinatapos ang mga gayaman ng mabilis. Ang mga ibang hunter naman ay nagugulat sa kanilang nakikita. Pati si Suho ay nagugulat dahil ang isang halimaw ay pinapatay ang kapwa niyang halimaw. Habang tinatapos ang mga gayaman, sinabi niya naman na ayaw niya ng mga insekto. Ang grupo ni Liu Xing ay nagugulat pa din sa mga nakikita nilang nangyayari. Ayon sa investigasyon isang C2B rank lang daw ang rank ng dungeon na ito. Ngunit matapos makita ang halimaw na tumatapos ng kapwa niya halimaw iniisip ni Liu Xing na malamang rank pataas daw ang dungeon na ito. Sinabi ni Amut na mukhang marami pa daw siyang hindi kayang makausap sa lugar na ito. Si Amut ay nagsimula ng atakehin si Liu Xing. Ngunit napigilan naman ni Liu Xing ang atake. Si Suho ay agad naman na tumulong at sinabing isang kalokohan daw ang kagustuhan nitong pumatay dahil lang sa hindi siya maintindihan ng iba. Si Amut naman ay nalaman na may isang tao daw palang kaya siyang maintindihan. Ang halimaw ay muling umatake at sinabi na wala siyang pakialam sa sinasabi ni Suho. Ang puwersa ay nagagawang mapatalsik ang mga bato sa paligid. At ilang sandali pa si Suho ay nabalibag na sa pader. Si Esil naman ay sinabing malakas daw ang loob nito para saktan ang kanyang young monarch. Si Amut naman ay napalingon kay Esil at tinanong kung kasamahan niya daw ba si Suho. Si Amut ay alam ang tungkol sa labanan ng mga monarch, kaya naman nagtataka si Esil kung paano daw nito nalaman ang tungkol sa labanan ng mga monarch. Kung hindi daw susuko si Esil at hindi sasagutin ang mga tanong niya, wala na daw siyang magagawa. Habang bagsak si Suho at si Gray, ginigising naman siya ni Beru. Kahit isang demon pa daw si Esil na nakakaintindi sa kanya, wala na daw siyang magagawa kundi tapusin daw si Esil. Naghanda na si Amut na tapakan at tapusin si Esil. Habang nag-aagaw buhay, ginamit naman ito ang kanyang reward na status recovery. Habang gumagaling na si Suho, nagpasalamat naman siya dahil hindi niya ginamit ang daily reward niya kanina. Dahil alam ni Amut ang tungkol sa labanan ng mga monarch. Sinabi naman ng ating bida na patay na daw lahat ang ito, at ito daw ay gawa ng walang iba kundi ang Shadow Monarch. Habang umiiyak na si Esil dahil buhay pa si Suho, tinanong naman ni Amut kung totoo nga daw ba ang sinabi nito. Tinanong niya din kung natapos na nga daw ba talaga ang labanan ng mga monarch habang natrap siya sa lugar na ito. Sinabi ni Suho na tama si Amut dahil sa kaalaman ni Amut sa mga monarch iniisip ng ating bida na malamang may koneksyon daw ito sa mga monarch. Iniisip din ni Suho na nasa S-rank daw ang level ng halimaw na ito. Si Amut naman ay sinabi na ang Shadow Monarch daw pala ang nanalo. Habang nag-iipon ng enerhiya, sinabi naman ng halimaw na malamang ang Shadow Monarch din daw ang tumapos sa Monarch of the Iron Body na si Tarnak. Iniisip ni Suho na may koneksyon si Amut sa Monarch ng Monarch of Iron Body, kaya naman mukhang may malabakal daw siguro itong pangangatawan.
Habang iniisip ni Suho na kapag nalaman nito kung sino ang kanyang tatay malamang patayin daw agad siya nito, ngunit walang alinlangan si Amut ay bigla naman nang inatake ang ating bida. Nag-alala naman si Esil kay Suho. Matapos ng atake ni Amut, ang ating bida naman ay nagawang makaiwas sa atake. Tinanong ni Suho kung anong ginagawa ni Amut, ngunit sinabi naman nito na sobrang tagal sumagot ng ating bida. Kaya naman papatayin niya na daw ito habang nag-iisip pa daw ito ng palusot. Ang ating bida naman ay iniisip na kakaiba daw ang takbo ng isip ni Amut. Muling tinanong ni Amut kung ang Shadow Monarch din daw ba ang pumatay sa Monarch of the Iron Body. Sinabi naman na ni Suho na tama si Amut dahil ang Shadow Monarch daw ang pumatay sa lahat ng Monarch. Iniisip din ng ating bida kung mag-uumpisa na nga daw ba itong magwala matapos niyang masagot ang kanyang tanong. Si Amut ay nagtataka kung bakit hindi daw siya hinanap ng Monarch of the Iron Body. Matapos niyang malaman na pinatay na ito ng Shadow Monarch, kailangan niya daw magpasalamat dito kapag nagkita sila. Si Suho naman ay tinanong si Amut kung hindi daw ba ito kasamahan ng Monarch of the Iron Body. Ang tanong ni Suho ay hindi daw nagustuhan ni Amut, kaya naman kailangan na daw mamatay ni Suho. Naghanda na ang ating bida na tanggapin ang suntok, ngunit bigla namang nabalot ng mga kadena ang kamay ni Amut na ipinagtaka naman ng ating bida. Iniisip naman ni Amut na ginapos na naman daw siya ng mga kadenang ito matapos niyang makalagpas sa damin. Ang mga kadena ay nagsimulang gumalaw at si Amut naman ay biglang hinila paloob ng mga kadena. Si Suho naman ay nagulat at nagtaka sa nangyari dahil sa nangyari maswerte din daw silang nakaligtas sa kamatayan. Si Esil ay tinanong kung ayos lang si Suho, kaya naman sinabi niyang ayos lang siya. Dahil alam na nila na mayroong halimaw na kasing lakas ni Amut sa loob, kailangan daw muna nilang mag-ingat ng mabuti at gamutin si Gray, at pati na din daw ang mga miyembro ng Asura Guild. Si Suho ay nagulat dahil biglang may nangyayaring hindi maganda sa kanyang system. Tinanong ni Esil kung ayos lang si Suho, kaya naman sinabi nito na nagbago daw ang misyon. Sinabi ni Suho na ang misyon ay napalitan sa pagpapalaya sa tagapagmana ng Iron Body na si Amut. Ang eksena ay nalipat sa mga bangkay na hunter. Napansin naman ni Suho na ito ang Scavengers Guild, at mukhang dito din daw sila tinapos ni Amut. Nakita na din ng ating bida si Amut, sinabi din nito na matapang daw sila dahil tinangka pa din nilang hanapin siya sa lugar na ito. Sinabi naman ng ating bida na gusto niyang makipag-usap ng maayos ngayong pagkakataon. Sinabi ni Amut na nag-usap na sila kanina, ngunit sinabi naman ni Suho na ang ginawa lang daw nito kanina ay subukan siyang patayin. Sinabi niya naman na natutunan niya daw ang pamamaraan ng pakikipag-usap kay Tarnak. Iniisip ni Suho na marahas ang pamamaraan nito, ngunit isa daw itong honest na parang isang bata, hindi din daw makapaniwala na kailangan niyang makipagtulungan sa nilalang na ito. Tinanong na din ni Suho kung bakit hindi niya daw gusto ang Monarch of Iron Body. Sinabi naman ni Amut na hindi niya na daw siguro kailangan pang ipaliwanag ang kanyang inis dahil sa mga kadenang nakagapos sa kanya. Sinabi ni Amut na ginawa daw siya ng Monarch of Iron Body, ngunit ikinulong lang daw siya sa libingan na ito ng spellcaster. Tinanong ni Suho kung kaya nga daw bang sirain ulit ito ni Amut, kaya naman sinabi niyang kaya niya. Bumabalik lang din daw ang mga kadenang ito, kaya naman dahil sa kadenang ito, hindi daw siya makalabas at makalakbay sa mas malalim na parte ng libingan. Dahil sa pagpapahirap daw na ginawa ni Tarnak at ng spellcaster. Hindi niya daw mapapatawad ang mga ito. Dahil misyon niyang palayain si Amut, iniisip naman ni Suho na kailangan niyang magawa ng paraan ang tungkol sa mga kadena. Iniisip ni Suho na bumabalik lang din ang mga kadena sa dati, kaya naman iniisip niya kung ano ang kanyang gagawin para matanggal ito. Si Suho ay may naisip na idea, at tinanong kung nandito na daw ba sa libingan na ito ang mga bangkay matapos niyang ikulong sa lugar na ito, na sinang-ayunan naman ni Amut. Napagtanto naman ni Suho na hindi daw si Amut ang dungeon boss. Mula sa background tinanong niya si Amut kung may nakita daw ba itong malaking bakal na pintuan sa lugar, ngunit sinabi lang naman ni Amut na itong kwarto lang daw ang alam niya na lugar. Iniisip ni Suho na bakit daw kaya ginawa ito ng spellcaster. Si Suho ay tinanong si Amut na kung mapapakawala niya ito, maaari niya daw bang tanggapin ang kanyang request sa kanya. Sinabi naman ni Amut na kapag napakawalan siya nito susundin niya daw kahit anong sabihin ni Suho. Tinanong ni Amut kung hahanapin daw ba nito ang spellcaster. Sinabi niya din na mukhang wala naman daw alam na spell si Suho para mapakawalan siya. Si Amut ay biglang kumawala sa pagkakagapos, at sinabi na kung nagbibiro lang daw si Suho tatapusin niya daw agad ito ngayon mismo. Habang naghahanda ng umatake si Amut, sinabi naman ni Suho na mag-isip daw muna itong mabuti bago kumilos ng hindi maganda.
Sinabi ni Suho na sisirain niya ang dungeon na ito, na ikinagulat naman ni Amut. Sinabi ni Suho na malamang may rason daw ang spellcaster para hindi mahanap at mapuntahan ni Amut ang boss ng dungeon, at ito ay dahil daw sa ayaw ng spellcaster ang mapatay ni Amut ang dungeon boss. Sinabi ni Suho na kapag napatay niya ang dungeon boss na lamang matanggal na din daw ang mga kadena ni Amut. Matapos ang ilang sandali na katahimikan, sinabi naman ni Amut na mukhang maganda daw ang idea ni Suho. Si Beru ay umiiyak dahil bakit daw pinili ni Suho si Amut. Sinabi naman ni Amut na manahimik na lang daw ang cute na langgam. Sinabi naman ni Beru na baka gusto nitong tapusin siya ni Beru sa oras na bumalik na daw ang kanyang buong lakas. Sinabi lang naman ni Amut na hindi pa din daw siya makapaniwala na anak ng Shadow Monarch si Suho. Ilang sandali pa, sinabi na ni Amut na hanggang dito na lang daw ang kaya niyang maabot. Habang palayo na sila Suho, iniisip naman ni Amut na kapag hindi sila nagtagumpay mababaliwala lang daw ang lahat. Habang nagpapaalam si Suho, iniisip niya naman na nakikita niya ang sinseridad na mayroon si Suho. Iniisip ni Amut ang mga itinuro sa kanya ni Tarnak noon, ngunit kahit gaano man sila kalakas may mga nilalang pa din daw na magiging mas mukhang mas malakas pa sa kanila. Dahil ang batang si Suho daw ay maaari daw na mapakawalan siya sa lugar na ito. Si Suho ay nilalabanan na ang mga halimaw na isang dambuhalang halimaw, sinapak niya din ito na parang matatanggal na ang ulo nito. Matapos mapabagsak ang dambuhalang halimaw, si Suho naman ay napahinga ng kaunti. Si Esil ay tumulong din hanggang sa isa na lang ang natitira nilang mga kalaban. Ang dungeon boss ay nakaupo sa trono at ito ay isang red name na may pangalang Shika. Sila Suho ay sinubukan kaninang pakawalan si Amut gamit ang pagpasok sa Shadow Dungeon. Ngunit ang mga kadena ay pinipigilan pa din siyang makapasok sa portal. Naiinis na si Amut sa kadena, si Suho naman ay sinabing maganda na ding nasubukan nila ito. Sila Suho ay may plano daw na talunin ang dungeon boss upang mag-collapse ang lugar. Sisirain din daw nila ang mga kadena ni Amut habang nasisira ang lugar. Habang pumapasok sa Shadow Dungeon, umaasa din ang ating bida na hindi na ulit lilitaw ang kadena dahil sa pagkasira ng lugar. Mula sa background tinanong ni Amut kung paano kung hindi gumana ang kanilang plano, ngunit sinabi naman ng ating bida na may backup na plano daw siya. Sinabi din ni Amut na bahala na daw kahit anong mangyari. Dahil mas maganda daw ang subukan na kahit anong bagay kesa sa manatili daw sa lugar na ito. Ang boss na si Shika ay nagsimula ng gumawa ng pag-atake. Ang halimaw na ginagawa naman ng dungeon boss ay mabilis lang na tinatapos ni Suho. Ang ating bida ay nagawang mapigilan ng buhangin na ginagawa ni Shika, kaya naman nag-umpisa ng hindi makakilos si Suho. Dahil ang dungeon boss na ito ay isang red name, iniisip ni Suho na nasa A-rank pataas ang lakas ni Shika. Iniisip din ng ating bida na tapusin ang laban bago pa maubos ang kanyang mana. Si Esil ay ibinato ang kanyang sandata, si Suho naman ay ginamit ang kanyang ruler's authority para kontrolin ang sandata. Ang sandata ay nagawang matamaan ang kamay ng dungeon boss. Nakansela ang kapangyarihan ng boss. Kaya naman nagawa na ng ating bida ang makawala. Sinabi din ni Suho na gamitin na daw nila ang bond skill. Natuwa naman si Esil nang marinig ito. Si Esil ay ginagawa na ang bond skill. Natutunan niya din daw na habang pumapatay siya ng mga halimaw ay nadadagdagan ang recharge ng bond skill. Habang pinagpapatuloy ang pag-recharge ng skill, iniisip naman ni Esil na maipapakita niya na daw ang kanyang tunay na kakayahan. Gamit ang pinasang enerhiya ni Esil, si Suho naman ay sumugod na kay Shika. Si Esil ay muling bumagsak matapos magamit ang halos buong lakas niya. Habang pasugod ang kalaban, iniisip naman ni Esil na sana makatulong ang kanyang bond skill kay Suho. Ang Demon Blast skill ay may 67% na charge. Kaya naman ang ating bida ay ibubuhos na daw ang lahat sa suntok na ito. Matapos tumama ang suntok ni Suho, ang halimaw naman ay nagawang matapos ni Suho ng isang suntok lamang. Si Beru naman ay nagulat at napansin nilang gumuguho na ang lugar. Kaya naman napagtanto nilang natalo na daw ni Suho ang dungeon boss. Ang mga kadena naman ay nagsimula ng matanggal sa pader, kaya naman sinabi ni Beru na bilisan nila at pumunta na kay Suho. Iniisip ni Amut na kapag natanggal na ang mga kadena siguradong makakawala na siya. Si Amut ay wala pa din daw idea sa mga pinaggagawa nilang eksperimento noon sa kanya, dahil tanging hirap at sakit lang daw ang kanyang naranasan noon. Matapos na masaktan at masira ang kanyang katawan, inaayos daw agad nila Tarnak ito. Ang bawat proseso ng eksperimento sa kanya ay lumalakas siya. Dahil sa araw-araw na paghihirap si Amut ay natutunan na ma-enjoy ang sakit na kanyang nararamdaman. Tiniis daw lahat ni Amut ang sakit dahil balang araw umaasa siyang makita ulit ang magandang labas ng mundo.
Si Amut ay nagsimula ng umalis sa lugar, ngunit ang suporta naman ng mga kadena ay bigla siyang inatake. Nag-alala naman si Beru sa kalagayan ni Amut. Nagtaka din si Amut kung bakit siya inaatake ng suporta ng mga kadena. Habang dinidugo dahil sa ataking natanggap, si Amut naman ay napagtantong kasalanan lahat ito ng spellcaster. Ang iba pang suporta ng kadena ay nagsimula ng umatake sa kanya. Napagtanto din ni Amut na mas pipiliin pa daw siyang mamatay ng spellcaster kesa makatakas daw sa lugar na ito. Si Suho ay dumating at nagsimulang atakehin ang mga suporta ng kadena upang hindi ito tumama kay Amut. Dahil sa tibay at tigas ng kanyang mga inatake, bigla namang sumakit ang kanyang paa. Habang may hawak na hook, iniisip naman ni Suho na mukhang hindi daw titigil ang mga ito na atakehin si Amut. Si Suho ay nagsimulang sipain ang mga suporta ng kadena papunta sa Shadow Dungeon. Nagsimula na din dumugo ang paa ni Suho dahil sa pagsipa ng mga ito. Ang mga suporta naman ng kadena ay nagsimula na ding lumitaw sa Shadow Dungeon. Si Amut naman ay nagtataka kung bakit daw ginagawa ito ni Suho. Nagsimula ng suntukin ito ng ating bida, nagtataka pa din naman si Amut kung bakit nagpapakahirap si Suho para sa kanya. Si Suho ay hindi na daw kakayanin ng kanyang mga buto ang kanyang ginagawa. Si Amut ay nagsimula ng tulungan si Suho at sinabi na alam niya na daw kung bakit natalo ang mga ibang monarch sa Shadow Monarch. Habang nagugulat si Suho, tinanong naman ni Amut na kung kailangan lang daw ba nilang ipunta ito sa kabilang portal. Habang naghihirap sa tumamang bagay, tinawag niya naman si Suho bilang yang monarch at sinabing ibigay daw nila ang lahat ng kanilang makakaya habang parating na ang iba pang suporta ng kadena. Ilang sandali pa, ang natutulog na si Esil ay nagsimula ng magising. Sinabi ni Beru na sa wakas gising na si Esil. Agad namang nataranta si Esil nang maalala niyang dinala daw muna siya ni Suho dito bago pumunta ni Suho kanila Beru kanina. Si Beru ay pinatahimik si Esil dahil nagpapahinga na daw sila Suho. Matapos itong marinig, masaya naman si Esil dahil nakaligtas daw pala sila Suho. Iniisip niya din na kamangha-mangha daw talaga ang Young Monarch. Habang nagpapahinga si Amut, si Suho ay na-recruit na si Amut. Natapos na din ang misyon niya tungkol sa Dimensional Crack. Matapos mag-level up, dumating na din ang kanyang reward. Ang eksena ay nalipat sa isang lalaki sa loob ng opisina. Ang lalaking ito ay iniisip na nagsimula ang lahat simula noong mawala ang hunter na si Sung Jinwo. Simula din daw mawala si Jinwo, nagsimula na namang lumitaw ang mga gates. Nagpapasalamat siya sa binigay na alaala ni Jinwo. Dahil dito nagawa niya daw agad ang Hunters Association at naiwasan ang matinding kalituhan at kaguluhan. Ang Stardust na lumilitaw ngayon ay hindi daw lumitaw noon sa nakaraang mundo. Ang tanging alam niya lang daw ngayon ay si Lee Min-sung ang may kagagawa ng pagkalat ng Stardust. Dahil sa kawalan ng presensya ni Kim Tae-gyu sa bansang ito at sa kanyang guild, malamang daw na si Lee Min-sung lang daw ang may kagagawa nito. Habang may tumatawag, iniisip naman ng lalaki na siguradong may taong pinagkukuhanan ng utos si Lee Min-sung. Iniisip din ng lalaki na hindi daw kayang gawin ito ni Lee Min-sung mag-isa sa kanyang nakaraang mundo. Ang lalaki ay kinamusta ang tao sa kabilang linya. Ang lalaki naman sa kabilang linya ay sinabing kailangan niya ng tulong sa leader ng Hunters Association. Sinabi naman ng lalaking ito na pwedeng humingi ng tulong ang nasa kabilang linya dahil sa loob ng maraming taon tumutulong daw ito sa kanila. Ang taong nasa kabilang linya ay si Yojinho at sinabi na tungkol ito sa kanyang pamangkin. Habang umiiyak sinabi nitong isang awaken ang kanyang pamangkin at sinabing na-trap daw ang kanyang pamangkin sa isang dungyon. Nakiusap din siya na sana tulungan siya ni Jinchul. Nagulat naman si Jinchul nang marinig ito at napatanong kung si Suho nga daw ba ang tinutukoy nito na kanyang pamangkin. Ang eksena ay nalipat sa sasakyan, si Liu Xing at ang iba pa ay walang malay at nagpapahinga dito. Ito ay ginigising ni Suho, kaya naman bigla na din itong nagising. Sinabi ni Suho na na-clear na daw niya ang dungyon. Tinanong niya din kung may cellphone daw ba sila na pwede niyang mahiram. Si Liu Xing naman ay masakit pa din ang ulo at hindi pa gaano maintindihan ang mga sinasabi ni Suho. Mula sa nawasak na pyramid, narinig naman na napasigaw si Liu Xing dahil sa nalaman niyang na-cleared na ni Suho ang dungyon. Ang eksena ay nalipat sa airport at nagpapaalam na ang isa't isa. Sinabi din ni Liu Xing na hindi daw nila malilimutan ang pagligtas ni Suho sa kanila. Kapag nakabalik daw si Suho sa Korea, huwag daw itong makalimot na tumawag paminsan-minsan. Nagpasalamat din naman si Suho dahil sa pagsama nila na ihatid siya sa airport papuntang Korea. Nagpasalamat din siya sa kanila dahil nagawa niya daw makontak ang kanyang angkel na nagulat sa nangyari sa kanya.
Iniisip ni Suho na nireport daw ng kanyang angkel ang nangyari sa kanyang pagkawala sa kaibigan nito sa Hunters Association. Kaya naman kailangan daw ni Suho mag-report sa Hunters Association pagbalik niya ng Korea. Nagtataka din daw si Liu Xing dahil sa sinabi ni Suho na pag-alis ng halimaw matapos gumuho ang lugar. Sinabi ni Suho na sinuwerte lang daw siya sa mga nangyari. Iniisip niya din na hindi niya pwedeng sabihin ang totoong nangyari kay Amot. Ang eksena ay nalipat kay Amot at siya ay nakagapos pa din. Sinabi naman ni Suho na sa bandang huli, hindi pa din nila nagawang matanggal ang mga kadena kay Amot. Sinabi din ni Suho na hindi niya nagawa ang pangako niya kay Amot, kaya naman hindi niya daw pwede tanungin si Amot sa kanyang gusto. Sinabi naman ni Amot na huwag mag-alala si Suho, dahil ang pangako daw ni Suho ay maalis siya sa libingan na yon. Ang mga suporta daw ng mga kadena ay nagkalat sa buong lugar, kaya naman mas maganda na daw dito kesa sa masikip na libingan. Iniisip naman ni Suho na mukhang nagbago na daw ang ugali ni Amot. Si Amot ay pinulot ang ating bida, tumalon din si Amot ng mataas na ipinag-alala naman ni Esil. Matapos nilang makarating sa itaas ng gusali, sinabi naman ni Amot na kahit hindi gaano maganda dito, nararamdaman niya daw ang kalikasan sa lugar na ito, na matagal niya na daw hinihanap-hanap. Si Amot ay sinabing susunod siya sa Young Monarch, kaya naman si Suho ay masayang malaman ito. Habang paalis na si Suho, nagpaalam naman na siya kanila Liu Xing. Iniisip naman ni Liu Xing na napakadaming abilidad ni Suho, ngunit sa bandang huli isa pa din daw itong B-rank hunter. Iniisip niya din na kontakin ang kanilang guild upang pasalihin daw si Suho sa kanilang guild. Sinabi ni Beru na ngayon lang daw ulit siya sasakay ng eroplano. Kaya naman sinabi ni Suho na wala silang magagawa, dahil ang gate na pinasukan nila sa Korea ay tuluyan ng nagsara. Matapos ang misyon ang ating bida ay naging level 35 na, at ito ay dahil sa pagtalo niya sa Dungeon Boss at sa pagtapos ng kanyang misyon. Tinanong ni Suho si Beru kung anong rank niya na, kaya naman si Beru ay sinabi na nasa A rank na daw siya. Sinabi naman ni Suho na mukhang tapos na daw ang kanyang paghahanda. Ang ating bida ay handa na daw para kalabanin si Lee Min-sung at mapigilan ang mga apostol ng mga itarim. Ang eksena ay nalipat sa Chivalry Guild. Ang mga lalaki ay sinabing lumaki na daw ang kanilang puro C-rank hunters na guild. Nagkaroon na din daw sila ng mga karapatan para makapasok sa mga B-rank na gates sa Incheon at lumaki na din daw ang kanilang opisina. Dahil sa Stardust nagagawa daw nilang makaklear ng mga B-rank na gates gamit ito. Ang isang lalaki ay nagpapasalamat dahil sa gumawa nito. Nitong nakaraan mas naging mura na din daw ang presyo Stardust sa black market. Ang isang lalaki naman ay sinabi na parang may mali sa mga nangyayari. Mula sa background sinabi naman ng iba na isang B-rank na daw si Kim Sung-so kaya naman hindi niya daw maiintindihan ang kanilang nararamdaman sa dagdag na lakas na ito. Sinabi naman ni Kim Sung-so na pinagbawalan na daw ng Hunters Association ang paggamit ng Stardust nitong nakaraan. Habang may taong parating, sinasabi naman ng lalaki na mas maganda daw sana kung papayagan ito ng Hunters Association. Dahil wala naman daw itong side effects, dahil din daw dito ay mas mapapabilis ang pag-clear nila ng mga gates. Ang grupo ay nagulat sa taong dumating, matapos makapasok, tinanong naman ng batang apostol ng itarim kung sila nga daw ba ang guild na may karapatan sa gate na lumabas sa Incheon. Habang tinatanong ni Sungso ang batang apostol sa kung anong kailangan nito, sinabi naman ng bata na ibigay nila ang gate sa kanya, na ipinagtaka naman ni Sungso. Ang batang apostol ay kinontrol ang mga kasamahan ni Sungso, kaya naman nagtataka ito kung anong kalokohan daw ang ginagawa nila. Nagtataka si Sungso kung bakit lumuluhod ang kanyang mga kasama sa bata. Ang batang apostol naman ay napansin na may isang hindi gumamit ng Stardust, kaya naman perpektong pagkakataon daw ito. Ang mga nakontrol ng batang apostol ay inutusan niyang huwag gamitin ang pandinig at kakayahan nilang makakita, kaya naman agad sumunod ang mga ito. Habang nagtataka si Sungso sa mga nangyayari, sinabi naman ng batang apostol na gusto niyang makausap ang taong tungaw. Sinabi ng batang apostol na pumunta siya sa lugar na ito, upang kunin daw ang karapatan sa mundong ito na walang sariling master. Pumunta din daw siya dito, upang tuparin ang kanyang pangako. Nagtataka pa din si Sungso sa pinagsasabi ng batang apostol, kaya naman naghanda na itong ilabas ang kanyang sandata. Sinabi naman ng batang apostol na pumunta siya dito, at marami daw siyang mga tanong. Sinabi niya din na ang creator daw ay may kakayahang tapusin ang kanyang mga nilikha, ngunit ang mga tao daw ay nagkaroon na sarili nilang pag-iisip at nagagawa ang mga hindi na inaasahan. Habang wala pa ding maintindihan nilabas niya na ang kanyang sandata, at sinabing ibalik ng bata sa dati ang kanyang mga kasamahan.
Habang sinasabi ni Sungso na kung isa silang kulto, hinding-hindi niya daw mapapatawad ang mga ito sa kanilang ginagawa. Si Sungso ay biglang nagulat dahil ang batang apostol ay naghahanda ng umatake at sinabi na mukhang binabastos ni Sungso ang kanyang creator. Tuluyan ang nainis si Sungso kaya naman sumugod na ito. Ngunit ang batang apostol naman ay mabilis na napunta sa likod at nagawa niyang mahati sa dalawa si Sungso. Matapos niyang tapusin ang hunter, inutusan niya naman ang lahat na pwede nang makinig at makakita ang lahat. Ang ibang hunter naman sa paligid ay nagtaka sa ingay. Ngunit mabilis namang kinontrol ng batang apostol ito, at sinabing kalimutan nila ang lahat ng nangyari sa lugar. Iniisip niya din na ang mga nilikha ay walang karapatan para magkaroon ng sariling kalayaang mag-isip. Ngunit ang mundong ito ay kakaiba dahil nagawa daw nilang mapatay ang kanilang sariling creator. Ang eksena ay nalipat kung saan ang grupo ng batang apostol ay nagawang makatalo ng halimaw. Sinabi din ng batang apostol na mukhang isang halimaw daw ito na nakalusot mula sa dimensional crack. Ang batang apostol ay bibigyan daw ng pagkakataon ang halimaw na ilabas ang kanyang galit. Kaya naman gamit ang hawak niyang kumikinang na bagay, ipinasok niya ito sa ulo ng halimaw. Ang batang apostol ay sinabi na kailangan niyang imbestigahan ang mundong ito upang matupad daw ang kanyang katungkulan sa kanyang creator. Ang eksena ay nalipat sa airport. Ang tatlong hunter naman ay napansin na may lumitaw na gate sa airport. Base sa enerhiyang nilalabas nito, sinabi naman ng mga hunter na delikado daw sa kanila ang pumasok, kaya naman kailangan daw nila ito i-report kaagad. Ang mga ito ay kontrolado ng batang apostol, kaya naman sinabi ng hunter, kailangan nilang i-report at sabihan na walang problema sa lugar. Ilang sandali pa, ang mga halimaw ay nagsimula ng lumitaw. Ang creations ay mga nilikha ng creator upang maging kanilang libangan. Kapag nababagot daw ang kanilang creator, pinaglalaban-laban niya daw ang kanyang mga nilikha. Ngunit isang araw may sinabi ang isang creator sa kanila. Sinabi ng kanilang God na pinatay daw ang katulad niyang creator ng kanyang creation. Kaya naman may ibinigay na bagay ang creator at sinabing kunin daw nito ang karapatan sa mundong wala ng master. Ang mga sundalo ng God ay nagsimulang magtipon upang sumugod sa mundong walang may master. Dahil sa laki ng kanilang grupo, ang enerhiya daw na meron sila ay hindi makalusot kaagad sa dimensional passageway. Matapos ang mahabang panahon, nagawa na daw ng mga sundalo ng creator ang makarating sa mundong wala ng master. Matapos makarating ang mga sundalo sa mundo ng mga tao, si Sung Jinwoo naman ay naghihintay para sa kanila. Ang mga sundalo ng creator ay nakita daw ang kadiliman na bumabalot kay Jinwoo. Matapos mabanggit ang salitang Ares, ang sundalo naman ng God ay nagsimulang mabalutan ng kadiliman. Ilang sandali pa nabalot na ng kadiliman ang mga sundalo ng creator. Ang mga shadow soldiers ni Jinwoo ay pinapaligiran ang mga sundalo ng creator. Mula sa tabi naman ni Jinwoo ay nandito ang mga pinakamalalakas niyang mga shadow soldier. Ang laban ay nagsimula na, at ang mga namamatay na mga kasamahan nila ay ginagawang shadow soldier ni Jinwoo. Kaya naman habang tumatagal lumalakas din daw ang kapangyarihan na meron ang Shadow Monarch. Dahil sa hindi nila kayang labanan si Jinwoo, ang mga sundalo naman ng creator ay biglang napaatras. Ang mga sundalo ng God ay nalungkot dahil sa hindi nila nagawang makarating sa kanilang pupuntahan. Matapos dumating ang mensahero na si Telly naman ay nagbigay ng payo sa kanilang gagawin. Si Telly ay naiisip ipadala ang kanilang pinaka-mahinang halimaw na Mistborn upang makalusot daw ito sa dimensional passageway. Sinabi ni Telly na kapag gumawa sila ng templo at mga himala sa mundong walang may master, sigurado daw na magiging mas malakas pa sila. Kapag dumami ang kanilang tagasunod sa planeta, mas mapapadali daw ang kanilang pagsakop dito. Si Telly ay nagsimulang hatiin sa 5 fragment ang kanyang lakas at abilidad. At ang naunang dumating sa mundong nawalan ng master ay ang kanyang pinakamahinang fragment, dala ang Mistborn. Ang plano nila ay gumana dahil si Jinwoo ay hindi na-detect ang kapangyarihan na ito at nakalusot mula sa kanya. Matapos makarating ni Telly sa planeta, siya ay may hindi inaasahan. Dahil nakita niya ang mga tao ng Earth ay nagsimula na ding magkaroon ng kapangyarihan matapos mangyari ang Great Cataclysm. Ang paghintay ng unang fragment sa pangalawa ay matagumpay. Habang nasa airport ang batang apostol, iniisip niya naman na kailangan niya malaman kung gaano nga daw talaga kalakas ang mga hunters. Bilang fragment, gagawin niya daw ang paraan na ito para kay Telly. Ilang sandali pa may pagsabog ng nangyari. Ang mga tao naman ay nagulat sa kanilang nakita dahil may mga halimaw na dumating sa lugar. Ang mga tao ay sinasabing nagkaroon ng dungeon break. Habang tumatakbo, sinabi naman ng mga tao na tawagan nila agad ang Hunters Association.
Habang iniisip na gusto niyang makita ang mga S-rank na hunters, ang ibang hunters naman ay nagsimula na ding dumating sa lugar. Ang batang apostol ay napansin ang mga dumating na hunter. Nalaman niya din na gumamit na ng Stardust ang mga hunter na ito. Kaya naman may kakayahan na siyang makontrol ang mga ito. Sinabi ng batang apostol na huwag makialam ang mga ito at umalis na sa lugar na agad naman nilang sinang-ayunan. Ang mga halimaw ay patuloy pa din tinatapos ang mga tao sa paligid. Habang humihingi ng tulong ang babae, iniisip naman ng batang apostol na ang mga nilikha ng Creator ay libangan lang para sa kanila. Nagtataka din ang batang apostol kung bakit nga daw ba may mga hangarin ang mga tao na dapat ang Creator lang dapat ang mayroon. Mukhang iniisip din daw ng mga tao na mas malakas sila sa mga Creator. Habang tumatakbo ang lalaki, si Suho naman ay dumating na sa eksena. Ang ating bida ay hindi makapaniwala dahil kakarating niya lang sa Korea, ngunit agad namang nagkaroon ng dungeon break. Ang halimaw ay handa nang tapusin ang isang tao, ngunit si Suho ay dumating na para iligtas ang lalaki. Sinabihan niya din ang mga tao sa paligid na magpatuloy lang sa pagtakbo, habang pinipigilan niya ang mga halimaw. Ang batang apostol ay napansin ang ginagawa ni Suho na pagtapos sa mga halimaw. Dahil sa itim na maskara at espada ni Suho, naalala naman ng batang apostol ang paglalarawan ni Lee Min-sung noon na may maskara at may sandatang espada daw ang sumira sa kanilang mga plano. Ang batang apostol ay nagsimulang isipin na kung si Suho nga daw ba ang tinutukoy ni Lee Min-sung noon na sumira sa kanyang mga plano. Ang pagtapos ng mga halimaw sa mga tao sa paligid ay nagpatuloy. Ngunit si Suho ay hindi pumayag na ipagpatuloy ito ng mga halimaw at mabilis din silang tinatapos. Nagtataka si Suho kung bakit may dungeon break na nangyari sa lugar na ito. Iniisip niya din na imposibleng mangyari na hindi ito mapansin ng Hunters Association. Habang nasa likod niya ang batang apostol, iniisip naman ni Suho na kailangan niya munang iligtas ang mga tao. Dahil hindi niya makitaan ng marka si Suho, iniisip naman ng batang apostol na hindi pa nakakagamit ng Stardust si Suho. Napansin niya din na mukhang mas malakas pa si Suho kay Lee Min-sung. Gamit ang kapangyarihan niyang shadow extraction, binuhay niya muli ang kanyang mga pinatay kaninang halimaw. Inutusan niya din ang mga ito na tulungan ang ibang tao sa paligid at ipunta sa ligtas na lugar. Nagulat naman ang batang apostol matapos makita ang kapangyarihan ni Suho. Naalala niya din na ito daw ang kapangyarihan na mayroon ang Shadow Monarch. Hindi makapaniwala ang apostol na may taong nakakagamit ng kapangyarihan ng kadiliman. Malamang konektado din daw si Suho kay Jinwoo. Naiintindihan na din daw ng batang apostol kung bakit sinisira ng ating bida ang kanilang plano. Ang batang apostol ay sinabing kailangan niyang itago ang kanyang presensya. Mula sa likod ng batang apostol ay may lumilipad na truck. Matapos ang pagsabog, nagawa naman ni Suho maligtas ang batang apostol. Tinanong niya din ito kung ayos lang daw ba ang bata. Ilang sandali pa nakita ni Suho ang halimaw na kinokontrol ng batang apostol. Ang halimaw ay nag-umpisa ng magwala. Sinabi naman ni Suho na mukhang ito na daw ang boss ng dungeon break. Sinabi naman ni Beru na nararamdaman niya ang kapangyarihan ng itarim sa halimaw. Kaya naman napagtanto ni Suho na ang itarim daw pala ang may kagagawan ng dungeon break na ito. Habang nasa likod pa din ang bata, si Beru naman ay hindi mapakali sa kanyang iniisip. Ang halimaw ay nag-umpisa ng umatake. Si Suho ay inilagay ang kanyang plus points na stats sa kanyang strength matapos niyang marating ang level 35. Kaya naman matapos tumama ang suntok ng isa't isa. Ang batang apostol naman ay iniisip na mukhang iniisip daw ni Suho na isang normal lang siyang bata. Habang tinatalo ni Suho ang halimaw, iniisip naman ng batang apostol na mas mahina si Suho kesa sa Shadow Monarch. Ngunit ang kanyang potensyal na kanyang kakayahan ay hindi daw pwede maliitin. Maswerte din daw ang batang apostol na nakita niya agad ang ating bida, kaya naman kailangan niya daw itong tapusin kaagad. Ang hunter na dumating ay sinabing nahuli na siya. Habang gumagamit ng apoy na kapangyarihan, sinabi niya namang tatapusin niya ng mabilis ang laban. Mula sa mga halimaw ay nagsimulang umulan ng apoy. Ang batang apostol ay nagulat sa nangyari. Pati si Suho ay nagtataka din sa mga apoy na lumilitaw sa paligid. Ang hunter ay nakatayo lang habang nagpapaulan ng mga apoy. Ang hunter na ito ay seryosong nilalabanan ang mga halimaw, madali niya lang din tinatapos ang kanyang mga kalaban. Nagtataka pa din si Suho dahil sa mga apoy na inaatake ang mga halimaw, hindi din siya makapaniwala na sobrang bilis na natapos ang mga halimaw sa paligid. Dahil sa malakas na apoy na kapangyarihan ng lalaking ito, iniisip naman ni Suho kung ito nga daw ba ang hunter na si Choi Jong-in.
Mula sa background, sinabi ni Choi na medyo malakas daw ang halimaw dahil nagawa nitong makasurvive sa kanyang ginawa. Ang hunter ay nagsimulang gumagawa ng apoy at pumuporma na may hawak siyang pana. Siya ay handa ng umatake at pinakawalan na ang kanyang apoy na pana. Ang ginawa niyang pag-atake ay nagkaroon ng matinding puwersa. Dahil sa kanyang ginawa, tapos na daw ang problema. Ang mga tao naman sa paligid ay natuwa dahil sa pagligtas sa kanila ni Hunter Choi. Ang hunter ay iniisip na parang may nakita siyang bata dito kanina. Iniisip din ni Choi na mukhang may hunter din daw ang nakikipaglaban kanina noong dumating siya. Bigla na din daw itong nawala at mukhang ayaw nito ng parangal. Si Suho ay iniisip na kailangan niya nang makaalis sa lugar dahil hindi daw pwedeng malaman ng iba ang kanyang katauhan. Hindi din daw nakapaniwala ang ating bida dahil nagawa ng itarim na makalusot sa pagbabantay ng Hunters Association at hinayaan itong mangyari. Ang eksena ay nalipat sa Batang Apostol. Mula sa kanyang likod ay may nagbubukas na portal gate. Ang Batang Apostol ay sinabi na sa wakas nandito na ang pangatlong fragment. Sinabi niya din na may mga sasabihin daw muna siya dito bago niya ipasa ang katawan na ito sa pangatlong fragment. Ang Batang Apostol ay sinabi ang tungkol sa mga S-rank na hunters na kailangan nilang pag-ingatan. May isang tao din daw sila dapat pang pag-ingatan. Ang pangatlong fragment naman ay pinatigil na sa pagpapaliwanag ang Batang Apostol dahil makukuha niya lang din naman daw ang alaala nito matapos niyang sumanib sa kanya. Dahil sa pagiging tahimik ng Batang Apostol, tinanong ng pangatlong fragment kung may problema daw ba ito. Sinabi naman ng Batang Apostol na wala at sinabing ipapaubaya niya na daw ang lahat sa pangatlong fragment. Habang handa ng sumanib ang Batang Apostol, iniisip niya naman na malungkot siya dahil kokontrolin na siya ng panibagong katauhan. Ngunit para sa kanilang creator gagawin niya daw ang lahat para sa kanya. Matapos makonsumo ang pangatlong fragment, ang buong palapag naman ay nagliwanag. Ilang sandali pa ang Batang Apostol ay lumaki na. Sinabi din nito na alam niya na daw ang tinutukoy ng Batang Apostol kanina. Hindi din makapaniwala ang pangatlong fragment na may nilalang daw palang kayang gumamit katulad ng kapangyarihan ng Shadow Monarch. Sinabi niya din na nagkamali ang pangalawang fragment sa desisyon nitong tapusin si Suho. Dahil mas maganda daw na kontrolin nila ito, upang sa hinaharap ay magawa na din daw nilang makontrol ang mga patay. Matapos ang walang pahinga na adventure si Suho ay nagpapahinga na. Sinabi ni Beru na mukhang pagod si Suho na sinang-ayunan niya naman. Matapos daw siyang makita ng kanyang Uncle Jinho pinagsabihan niya naman daw si Suho. Si Suho ay sinabi din na malamang nag-aalala din ang kanyang mga magulang na saan mang lugar ang mga ito. Si Suho ay sinabing pumunta sila ng Shadow Dongyeon. Sinabi ni Beru na magpahinga muna sila, ngunit ang ating bida naman ay sinabing sa susunod na sila magpahinga. Sinabi ni Suho na gagawin niya na daw agad ang daily mission, kaya naman napaisip na lang si Beru na mukhang na-addict na daw si Suho sa pagpapalakas. Mula sa loob ng Shadow Dongyeon, si Suho naman ay biglang nagulat. Ang system ay sinabing natalo niya na ang lahat ng halimaw sa Shadow Dongyeon, kaya naman nawala na ang kanyang daily mission. Tinanong ni Suho kung anong nangyari sa lugar. Kaya naman sinabi ni Esil na pinatay daw lahat ni Amot ang lahat ng goblin sa lugar. Sinabi naman ni Amot na nilinis niya lang daw ang lugar, wala din daw siyang pinapatay na tao tulad ng kanilang napagkasunduan ni Suho. Dahil pinatay lahat ni Amot ang mga goblins sa paligid, mapapabagal na daw ang kanyang paglakas sa kawalan ng kanyang daily mission. Sinabi naman ni Amot na kung gusto niyang lumakas pwede niya itong sanayin, na ipinagtaka naman ni Suho. Sinabi ni Amot na mahina lang din daw siya noon. Ngunit nagawa niyang mapalakas pa ang kanyang sarili sa pagsasanay. Kaya naman sasanayin niya din daw si Suho para lumakas pa ito. Si Suho naman ay biglang nagkaroon ng daily mission na preparasyon para mas lumakas pa. Nagulat si Suho sa panibagong daily mission, kaya naman iniisip niya kung tatanggapin niya nga daw ba ang mission. Matapos tanggapin ang mission, nalaman naman ni Suho na 100 push-ups, 100 sit-ups, 100 squats, at 10-kilometer run ang kanyang naging mission. Napatanong din siya kung sapat na nga daw ba ito para lumakas siya. Sinabi naman ni Amot na hindi ito sapat. Sinabi ni Amot na kailangan niya itong gawin habang binubuhat si Amot. Pati ang system ay ganito din ang pinagawa sa ating bida. Dahil sa laki ni Amot tinanong niya naman ito kung kailangan niya daw ba talagang buhatin ito. Sinabi naman ni Amot na hindi problema ang kanyang laki. Dahil sa pagwasak at pag-ayos ng kanyang katawan noon, natutunan niya na daw manipulahin ang kanyang katawan. Sila Suho ay nagugulat sa kanilang nakikita. Habang sinasabi ni Amot na sapat na ang kanyang laki, iniisip naman ni Suho na kaya daw pala itong gawin ni Amot. Sinasabi na ni Amot na mag-umpisa na silang magsanay,
Kaya naman naghanda na din si Suho para mag-push up. Si Suho ay iniisip na may requirement para magamit nila ni Amut ang kanilang bond skill, at ito ay kailangan level 80 na si Suho. Matapos sumakay ni Amut kay Suho, nagkaroon naman ng pinsala sa konkreto dahil sa bigat ni Amut. Habang nag-aalala sila Esil, mula sa background naman sinabi ni Amut na kaya niyang paliitin ang kanyang sarili, ngunit hindi niya kayang baguhin ang kanyang timbang. Si Suho ay iniisip na mukhang mababali na daw ang kanyang mga buto matapos sumakay ni Amut sa kanya. Sinabi naman ni Amut na ang pagwasak at pag-ayos sa katawan ni Suho ay ang tanging paraan para mapalakas siya. Ang eksena ay nalipat sa ibang lugar, habang may mga Mistborn na nasusunog, si Lee Min-sung naman ay nandito at sinabing sa wakas ay dumating na ang hinihintay niya. Tinanong ni Lee Min-sung kung hanggang kailan niya ito gagawin, ngunit ang nilalang naman sa kanyang likod ay sinabi na dapat matuwa daw si Lee Min-sung dahil kasama ito sa proyektong ito. Ang demon na ito ay si Murmo ang taga-bantay sa Stardust Factory na ito. Sinabi din ito na niligtas sila sa kanilang boring na buhay ng Chosen One. Nagtataka naman si Lee Min-sung sa sinasabi nito, at bigla na lang itong inatake. Sinabi ni Lee Min-sung na walang karapatan ang katulad ni Murmo, na husgahan siya sa kanyang sariling buhay. Si Murmo naman ay natahimik na lang dahil sa sinabi at ginawa ni Lee Min-sung sa kanya. Tinanong ni Lee Min-sung kung nasaan na ang bata, kaya naman sinabi ni Murmo na abala daw ito. Sinabi din ni Lee Min-sung na hindi magtatagal at babalik na daw si Lim Tae-gyu sa Korea. Kaya naman sabihin daw nito sa batang apostol na tuparin nito ang kanyang pangako. Si Murmo ay sinabing malamang nakatanggap din daw si Lee Min-sung ng ganitong bato, kaya naman sinabi nito na bakit hindi niya subukan itong gamitin. Matapos daw sirain ni Jinwoo ang Demon Realm, bigla daw siya noon nakapasok sa Dimensional Crack. At ang Chosen One ay lumitaw din daw sa kanyang harapan. Dahil sa Stardust na ginawa ng Chosen One para sa kanila, nagawa na daw nilang masakop ang mga traidor na Ladir household. Muling sinabi ni Murmo na kapag ginamit daw ni Lee Min-sung ang bato na ito, sigurado daw na makukuha niya ang lakas na kanyang hinahangad at magkakaroon na din daw siya ng tsansa para mapatay si Lim Tae-gyu gamit ang sarili niyang mga kamay. Si Lee Min-sung ay tumanggi sa sinabi ni Murmo, hinding-hindi niya din daw gagamitin ito kahit kailan. Sinabi niya din na wala daw alam si Murmo tungkol sa mga S-rank, kaya naman huwag daw itong magkunwaring maraming alam. Matapos makaalis ni Lee Min-sung sinabi naman ni Murmo na tungaw daw ito. Kaya naman nananatiling talunan pa din daw ang katulad niya. Habang paalis na si Lee Min-sung, sinabi niya naman na kailangan niya lang magtiis hanggang patayin na ng bata si Lim Tae-gyu. Matapos niyang gawin ito ire-report na daw ni Lee Min-sung ang tungkol sa lahat ng kanyang nalalaman sa Hunters Association. Iniisip niya din na ibabalik niya daw ang dati niyang kalagayan na pagiging sikat at matalinong bersyon niya. Mula sa mataas na lugar, may babae namang nagmamasid kay Lee Min-sung. Nireport niya din ang natuklasan niya sa chairman ng Hunters Association na si Jin Chul. Mula sa kabilang linya sinabi ng babae na mukhang ang lugar daw na ito ang isa sa mga pagawaan ng Stardust. Sinabi din naman ni Jin Chul na ipagpatuloy lang daw ng Hunter na si Miho ang pagsunod kay Lee Min-sung. Matapos ang usapan, si Hunter Choi naman ay sinabi na mukhang malapit na daw nilang malaman ang plano ni Lee Min-sung sa paggawa nito ng Stardust. Sinabi ni Choi na nawalan daw ng mga alaala ang tatlong Hunter na naka-assign sa airport, at ang tatlong ito din daw ay gumamit din ng Stardust. Sinabi ni Choi na nalaman nilang kumikilos ang ibang mga Hunter ng kakaiba, at ang lahat ng ito ay may pagkakapareho na gumamit ng Stardust. Dahil sa nangyayari sinabi ni Jin Chul na kailangan na nilang gawin na illegal ang paggamit ng Stardust. Tinanong naman ni Choi kung ano na ang gagawin nila kay Lee Min-sung. Sinabi naman ni Jin Chul na kailangan nilang mahuli si Lee Min-sung at ang iba pang kasangkot sa paggawa ng Stardust. Sinabi din naman ni Choi na tutulong din daw ang kanyang mga Hunter sa pagresolba ng problema. Naiisip naman ni Jin Chul na sinabi na daw ni Jinho sa kanya na bumalik na si Suho. Mula sa litrato ni Jinwoo at Jin Chul, sinabi ni Jin Chul na malamang may system din daw si Suho kagaya ng kanyang tatay. Kaya naman gagawin daw lahat ni Jin Chul upang makatulong sa pagpapalakas ni Suho. Si Suho ay hirap na hirap pa din sa kanyang ginagawang pagsasanay matapos ang 100 push-up. Ang braso naman ni Suho ay nagkaroon na ng pinsala. Habang nag-aalala sila Esil kay Suho, sinabi naman ni Amut na mukhang tapos na daw si Suho, ngunit push-up pa lang daw ang natatapos nila. Si Beru naman ay nainis sa ginagawa ni Amut, kaya naman sinabi niyang itigil na nila ang pagsasanay. Si Suho naman ay gumagalaw pa din, at may binili na kung ano sa kanyang shop. Sila Esil naman ay nagugulat sa mga ginagawa ni Suho.
Matapos gumamit ng healing potion, sinabi naman ni Suho na tamang-tama lang ito dahil kailangan niya daw lumakas pa bago niya labanan si Lee Min-sung. Sinabi din ng ating bida na kung ano pa daw ang hinihintay ni Amot, bilisan na din daw nito at ipagpatuloy na nila ang pagsasanay. Sila Esil ay nag-aalala dahil habang nagsisit-ups nakaupo naman ang maliit na bersyon ni Amot sa kanya. Dahil hindi pa din nagbabago ang timbang ni Amot matapos niyang lumiit, nahihirapan pa din si Suho matapos ang kanyang daily mission. Habang nagpapatuloy ang kanyang pagsasanay, patuloy pa din naman siya umiinom ng healing potion. Ang ating bida ay nasa squats na at marami na din ang kanyang naiinom na healing potion. Si Suho ay nasa 10 kilometeran na, habang si Amot naman ay hindi makapaniwala na nagagawa daw talaga ni Suho ang kanyang ibinigay na pagsasanay. Makikita ang paghihirap ni Suho kahit na nakipag-bond skill pa siya kay Gray, iniisip din ni Amot na malamang balang araw malampasan niya din daw ang master niya noon na si Tarnak. Ilang sandali pa, si Gray ay pagod na pati na din ang ating bida. Natapos na ni Suho ang kanyang daily mission, kaya naman sinabi na din ni Amot na tapos na daw ang pagsasanay nila ngayong araw. Dahil sa ginawa niyang pagsasanay, napataas daw ni Suho ang kanyang mga stats ng tig-iisang points. Iniisip ni Suho na ipagpapatuloy niya lang daw ito, at balang araw lalakas din siya, at hindi na mahihirapan sa daily mission na ito. Sinabi niya din kay Amot na aasahan niya ulit ito bukas sa kanilang pagsasanay. Si Beru ay may dalang kumot at kinumutan ang ating bida. Sinabi din ni Beru na magaling daw ang ginawa nito ngayong araw. Si Beru naman ay agad nanood ng telebisyon matapos ang walang pahinga na adventure. Mula sa background sinasabi ng reporter na matapos ang nangyari sa airport, gumawa ang Hunters Association ng regulasyon para sa mga lumalabas na field-type Dungyon. Sinabi din sa report na gumagawa na ng paraan ang Hunters Association para makuha nila ang mga field-type Dungyon sa ibang guild dahil sa mga kakaibang nangyayari sa mga ito. Nalipat ang eksena kay Lee Min-sung matapos mabasa ang report na inis naman si Lee Min-sung at tinanong kung ano ang ibig sabihin nito. Sinabi naman ng isang agent na sobrang daming hawak na field-type Dungyon ng Grim Reapers Guild, kaya naman kukunin na nila ito upang mabawasan ang panganib na meron ang kanilang mundo. Sinabihan din daw sila ng nakatataas sa Hunter Association na kailangan na nilang i-clear ang field-type Dungyon na nasa Paju na pagmamay-ari ng Grim Reapers Guild. Mula sa background sinabi din ng agent na halos kalahating taon na daw walang hunter activity si Lee Min-sung, kaya naman kung ayaw niya daw mawalan ito ng lisensya, sumama daw ito sa pag-raid kung gusto ni Lee Min-sung. Si Lee Min-sung naman ay iniisip na malamang kagagawan ito ni Jinchul, hindi din daw siya makapaniwala na ang pinakamalaking factory pa nila ang pinuntirya ni Jinchul. Iniisip din ni Lee Min-sung na kailangan niyang tanggihan ang offer nila kahit na maging kalaban niya pa daw ang Hunters Association. May lalaki namang biglang dumating at sinabing tinatanggap nila ang request ng Hunters Association. Nagpasalamat naman ang mga agent sa Guildmaster ng Grim Reapers Guild. Ang lalaking ito ay si Lim Taegyu na isang S-rank hunter na Guildmaster din ng Grim Reaper. Nainis naman si Lee Min-sung matapos makita si Taegyu. Iniisip niya din na tamang-tama daw ang pagdating nito para mapigilan ang kanyang mga binabalak. Sinabi ng agent na gagawa ng raid team ang Hunters Association. Kaya naman gumawa din daw ng raid team ang Grim Reapers Guild upang makipagtulungan daw sa pag-raid. Matapos makaalis ng mga agents at sila na lang dalawa, tinanong naman ni Lee Min-sung kung alam daw ba nito kung gaano kamahal ang isang field-type Dungyon. Tinanong naman ni Lim Taegyu na kung sa tingin daw ba niya ay tanging pag-clear lang ang hangad ng Hunters Association. Mula sa background sinabi niya din na malamang nalaman na daw ng Hunters Association ang sekretong ginagawa ni Lee Min-sung, na ikinagulat naman nito. Binalaan niya na daw ito na huwag maliitin ang Hunters Association, ngunit hindi daw ito nakinig at binalak pang gamitin ang kanyang mga hunter sa guild dahil sa kanyang kawalan. Tinanong din ni Taegyu kung sa tingin daw ba ni Lee Min-sung ay siya pa din ang kanyang driver noon na laging lumilinis ng kanyang kalat. Si Lee Min-sung ay nagugulat na lang at wala nang masabi sa mga sinasabi ni Taegyu. Ang cellphone ni Taegyu ay biglang nagring at agad niya din namang tinignan kung ano ito. Ilang sandali pa, sinabi ni Taegyu na kinontak siya ng isang recruiter at sinabing may bagong S-rank daw ang Korea. Inutusan niya din si Lee Min-sung na asikasuhin na daw ang mga papel sa kontrata dahil pupunta na daw siya sa Hunters Association. Habang paalis sinabi ni Taegyu na maaari pa nitong maayos ang kanyang problema, kaya naman gawin daw ni Lee Min-sung ang kanyang makakaya upang malinis ang kanyang pangalan. Matapos makaalis ni Taegyu, iniisip niya naman na may S-rank hunter na naman ang swinerte.
Iniisip niya din kung kailan nga daw ba papatayin ng batang alien si Lim Taegyu. Habang iniisip na bilisan nitong patayin si Lim Taegyu, may nakita naman siya sa kanyang cellphone. Matapos niyang makita ang kanyang cellphone, bigla naman itong sumaya at napangiti ng sagad. Ang nakita niya sa kanyang cellphone ay ang batang apostol na naging binata. Napansin din ni Lee Min-sung ang nakakainis daw na mukha ng alien na bata, kaya naman mukhang may plinaplano daw itong maganda. Ang hunter na naging bagong S-rank ay lumalabas na. Nagtataka din ang mga tao sa paligid kung ito na nga daw ba ang bagong S-rank ng Korea. Habang naglalakad, may tumawag naman sa pangalan niyang si Park Do-jin. Ang mga tao naman sa paligid ay nagawang makilala kaagad ang S-rank hunter din na si Choi. Matapos makita ang binata, sinabi naman ni Choi na kung nagkita na daw ba sila noon. Sinabi naman ni Do-jin na hindi pa, ngunit kilala niya daw ang hunter na si Choi. Inalok ni Choi ang hunter na ito para sumama sa kanyang guild, ngunit tumanggi naman agad si Do-jin. May itinuro din ito at sinabing nakapagpasya na siya kung saang guild siya sasali. Habang tinatanong ni Taegyu kung nakarating siya ng tama sa oras, napansin naman ng lahat na itinuturo siya ni Do-jin, na ipinagtaka naman ni Lim Taegyu. Makalipas ang isang linggo sa Paju Field, ang babae ay nagpakilala at sinabing siya si Baek Miho ng White Tigers Guild, isang A-rank hunter. Masayang nagpakilala din naman si Lee Min-sung sa kanya, at sinabing mukhang binigyan ng ekstrang trabaho si Miho ng Hunters Association. Sinabi naman ni Miho na ayos lang ito, dahil natural lang naman daw ang tumulong kapag may nangangailangan. Iniisip din ni Miho na magaling daw talagang artista si Lee Min-sung. Iniisip ni Miho na masama ito sa panloob, ngunit pinipilit nitong magpakabuti sa panlabas. Lahat din daw ng mangyayari ngayon ay maibubulgar kung sino at ano nga talaga ang katauhan ni Lee Min-sung. Iniisip din ni Miho na may hindi inaasahang tao sa grupo, at ito daw ay ang bagong S-rank hunter na sumali sa Grim Reaper Guild na si Park Do-jin. Si Lee Min-sung at si Park Do-jin ay ang representative ng Grim Reapers Guild. Habang si Baek Miho naman at hindi pa kilalang lalaki ang representative ng Hunters Association. Iniisip din ni Miho na kung sakaling may mangyaring hindi maganda, meron daw siyang dala para mapigilan ang hindi magandang mangyayari. Ang excavation team ay dumating na din sa lugar. Habang kumukuha ang lahat ng kani-kanilang pickaxe, makikita naman natin ang ating bida na kasama sa grupo ng excavation team. Ang eksena ay nalipat ng ilang araw, kung saan si Lee Min-sung ay sinabing lumaki na naman ang apostol ng sobrang bilis. Sinabi niya din na mukhang mabilis daw talaga lumaki ang mga alien. Si Do-jin naman ay sinabing pinili niya lang daw noon ang anyong nararapat para sa kanyang kaligtasan, ngunit ngayong may sapat na siyang lakas ito na daw ang kanyang gagamitin na anyo. Tinanong naman ni Lee Min-sung kung saan niya nakuha ang pangalang Park Do-jin, at bakit din daw siya nag-apply para maging isang hunter. Sinabi naman ni Do-jin na pinili niya ang pangalan para sa kanyang sarili para makagalaw siya ng malaya. Ang pagiging hunter niya naman ay mabibigyan daw siya ng mas malawak na pwede niyang magawa ang isang bagay. Si Lee Min-sung naman ay binanggit ang ginawa ng apostol sa airport, dahil dito pinaghinalaan na daw siya. Kaya naman ang Paju Field ay nanganganib daw na mawala sa kanila. Kapag nangyari ito, katapusan na din daw nilang dalawa. Mula sa background, sinabi naman ni Do-jin na huwag mag-alala si Lee Min-sung, dahil sumali daw siya sa Grim Reapers Guild para ayusin ang lahat. Sinabi ni Do-jin na gagawin niyang mga tagasunod ang lahat ng sasali sa raid. Kapag nangyari daw ito, wala na daw makakaalam ng totoong nangyari sa loob ng dungeon. Sinabi naman ni Lee Min-sung na magandang plano ito, ngunit tinanong niya naman kung sapat na nga daw ba ang kanyang lakas para patayin si Kim Tae-gyu. Hindi pa naman daw nakakalimutan ni Do-jin ang kanyang pangako kay Lee Min-sung. Matapos niya daw makita si Taegyu ng personal, sigurado na daw siyang kaya niya na itong tapusin. Matapos marinig ang sinabi ni Do-jin, bigla naman napangiti si Lee Min-sung, at sinabi na wala siyang pakialam kahit mamatay pa silang dalawa basta tuparin daw ni Do-jin ang kanyang ipinangako sa kanya. Nalipat ang eksena kay Jinchul habang sinasabi na malapit na daw mag-umpisa ang raid. Iniisip niya din si Lee Min-sung at ang Stardust. Kailangan daw nilang makakuha ng ebidensya sa raid na ito para mahuli nila sa akto si Lee Min-sung. Nagpapasalamat din siya sa Tigers Guild dahil sa pagsama ni Miho sa raid kung sakaling magkaroon daw ng problema. Nasa paligid lang daw si Hunter Choi na isa din S-rank hunter. Dahil sa pagsali ng hindi pa gaano kilalang S-rank hunter sa Grim Reapers Guild, hindi daw nila mahuhulaan ang kalalabasan ng misyon na ito. Kaya naman sa ngayon pumapabor pa din daw ang sitwasyon sa panig ni Lee Min-sung. Si Jinchul ay nababahala sa isang bagay, dahil nakita niya daw si Suho na sumali sa excavation team.
Pinayagan daw ni Jinchul na makasali ang ating bida sa excavation team. Ngunit nag-aalala siya kung tama nga daw ba ang kanyang naging desisyon sa pangyayaring ito. Kung kasama daw ito sa mga plano ni Suho, wala daw siyang magagawa kundi ang tumulong sa kanya. Ang eksena ay nalipat sa mga halimaw na bumubuga ng apoy. Humingi din ng tulong ang isang hunter upang tulungan siya dahil hindi na daw siya makakatagal sa laban. Si Miho naman ay kinalabit ang hunter, habang pumupunta sa harapan si Miho nagulat naman ang hunter na ito. Ang halimaw na bumubuga ng apoy ay biglang sinapak ni Miho. Habang abala siyang tinatapos ang isang halimaw, may bigla naman siyang napansin na parating. Nagawa niyang maiwasan ang sorpresang atake at biglang tumalon sa likod ng halimaw. Tumalon din siya kaagad sa halimaw, ngunit matapos makarating sa mataas na lugar. Muli na naman siyang tumalon ng malakas. Gamit ang mabilis na momentum sinapak niya ang halimaw, at ito naman ay nagawa niyang mabalibag sa konkreto. Matapos niyang matalo ang mga halimaw, napansin niya naman na hindi sumasali sa laban si Lee Min-sung. Nakakaawa din daw ito dahil isa pa naman daw siyang A-rank hunter. Habang iniisip na kung isang biro lang daw ba ang pagiging hunter para kay Lee Min-sung, bigla namang may pasugod na halimaw sa kanya. Matapos niyang mapalingon at magulat, inisip niyang na-distract siya. Matapos niyang lumingon, tinapos naman na ni Dojin ang halimaw ng walang hirap. Sinabihan niya din na mas mag-ingat daw sa susunod si Miho. Nagulat si Miho dahil sa pagtapos ni Dojin ng walang hirap sa halimaw. Inakala niya din na isang isip bata lang si Dojin dahil sa pagpasok nito sa raid habang suot lamang ang normal na kasuotan. Habang tinatalo ni Dojin ang mga halimaw, si Miho naman ay iniisip na siguradong ibang level daw talaga ang pagiging isang S-rank hunter. Dahil sa bilis nilang tinatalo ang mga halimaw, mukhang mabilis din daw nilang makl-clear ang dungeon na ito. Sinabi naman ni Miho na mukhang kakaunti lang daw ang mga halimaw sa lugar na ito. Napansin naman ni Lee Min-sung na napansin daw pala ito ni Miho. Sinabi din ni Lee Min-sung na pumapatay daw sila ng mga halimaw dito paminsan-minsan upang mapanatili daw ang kaligtasan ng mga tao na nasa labas. Iniisip naman ni Miho na hindi daw posible ang sinasabi ni Lee Min-sung dahil ang mga hunter daw ay walang pakialam kung hindi sila makapasok ng dungeon araw-araw. Habang sinasabi ni Lee Min-sung ang daan papuntang boss room, iniisip naman ni Miho na siguradong may mali sa mga nangyayari. Si Lee Min-sung naman ay iniisip din na kahit anong gawin ni Miho wala siyang mahahanap na ebidensya laban sa kanya. Iniisip ni Lee Min-sung na natanggal na daw nila ang factory sa lugar at nakatago na din daw ito sa loob lang din ng Paju Field. Hindi daw ito makakahanap ng ebidensya o kaya naman makakalabas pa ng buhay sa lugar na ito at dahil daw ito sa baliw na utak ni Dojin. Si Mormo naman ay sinabing sayang lang sa oras ang nangyayari. Dahil kahit nandito sa lugar ang apostol hindi niya daw ito magagawang makita. Mula sa background sinasabi niya din na nakarami na daw sana sila ngayon ng nagawang Stardust. Ang eksena ay nalipat sa ating bida, tinanong niya din si Beru kung sigurado daw ba siyang may nararamdaman siyang presensya ng demon sa lugar na sinang-ayunan naman ni Beru. Matapos buksan ang pintuan, nagulat naman si Mormo dahil sa nangyari. Habang tinanong kung sino si Suho, bigla naman itong sinapak ng ating bida. Kaya naman agad itong tumilapon sa kanyang suntok. Sa lakas ng suntok umuusok pa ang kamao ni Suho. Sinabi naman ni Beru na mukhang gumagana na daw ang pagsasanay na ginawa nila ni Amut dahil sa napalipad niya ng isang suntok lamang ang isang demon. Si Suho ay nakitang wala na sa tamang pag-iisip ang mga tao. At napagtantong may Stardust Factory din daw pala sa lugar na ito. Si Mormo ay napansin ang itim na maskara ni Suho. Habang natanggal ang ulo nito, sinabi naman ni Mormo na hindi niya daw inaasahan ang pagdating ng ating bida na sinabi noon ng apostol sa kanya. Si Mormo ay nagsimulang magbagong anyo. Sa laki ng transformasyon ni Mormo, bigla na lang napatingala ang ating bida. Si Mormo naman ay tuluyan ng nagbagong anyo at sinabi na tamang-tama daw si Suho para maging regalo niya sa dakilang apostol.